Okay, sige, tuloy. Ano yung tanong? Ayan bro. So, tanong ko, is it good ba or okay ba sabihin na below stupidity yung nakasulat sa Bible about kung paano generate yung earth ni God? Kasi nakalagay doon kung paano generate is about there's a firmament and there's a water above the firmament and in there. Hindi naman nakakapagtaka yan, brother. Nagkakaproblema lang naman sa interpretation, di ba? Yes. Yung konsepto lang na may tubig sa ibabaw, may tubig sa ilalim. Nakikita mo rito, nakikita mo to, may water vapor dito. Di ba? Yan mismo yung tubig sa ibabaw, tubig sa ilalim. Di ba? Hindi naman nakakapagtaka yan eh. Nagkakaproblema lang naman dun sa konsepto na flat ba yan o bilog. Ang problema, wala naman kasi sinabi sa Biblia kung spherical o flat. Di ba? Pero kung sinabi diretso na flat, edi walang problema. Nasabi kasi sa kanya, circle siya nung create. Oo, meron din namang circle and spherical, brother. Di ba? Remember, merong circle and spherical. Yun nga, doon nagkakatalo. Tapos isa pa, wala akong nabasa kasing sphere sa Biblia. Ayan, ano ibig sabihin? Merong possibility na baka ang naiintindihan nila tungkol sa konsepto ng spherical bilog. Possibly flat siya, di ba? So either sa dalawa kung ano yung first pag-aaral doon. You have to ask the concept bakit kaya itinatago? At sino ang nagtatago? At anong pakinabang nila sa pagtatago nun at pag-iimbento ng panibagong konsepto? Diba? Until masagot yung mga tanong. Sige, go. Siguro, ang opinion about that, they want to mapalayo yung mga tao sa Biblia. For that. Siguro. Para malihis sila pag-division or parang divide yung tao. Kung ang purpose ng pagtatago nun para mapalihis sa Biblia, edi itago na lang ang Biblia. Wala nang mag-imprenta ng Biblia. Kasi kung kaya nilang maglagay ng malaking kasinungalingan na flat ang mundo pero bilog pala talaga yan, pero sinasabi ng mga tao bilog yan, tapos ang totoo pala flat pala. Sa ganung kalaking klase ng kasinungalingan, kaya mo nang tanggalin ng Biblia sa sangkatauhan. Diba? Actually, pwede namang tanggalin yung Biblia, pero yung kasi yung pinagkakapitan ng Vatican, hindi pwedeng tanggalin. Kasi yun pinalawak na yung Christianity. Kaya, hirap na silang tanggalin yung tingin ko. Ako may malaking duda ako ron Asa sa mga pinakamalalaking dahilan, yun nga, going back to the original reasoning, na wala kasing presidente ng bansa na nagsasabi ng ganyan. Kasi, ayun nga tira mo, pansinin mo, anong pangalan nito? Si Barack Obama. Si Barack Obama, tinanong siya minsan panahon doon sa programa ni Oprah, kung di ako nagkakamali, kung totoo ba na merong alien. Hindi siya yun. Basta lalaki nagtanong sa kanya. Ang sagot niya, may mga bagay na hindi namin pwedeng sabihin sa inyo. Yun ang sabi niya. So merong possibility may alien, may possibility wala. Pero merong research ang Amerika kung may alien ba o wala. Classified yun. Classified. Pero tingnan mo, pansinin mo, as much as hindi sigurado ang sagot ng presidente ng Amerika tungkol sa konsepto na merong alien, walang presidente ng Amerika na nagsasabi na flat ang mundo. Wala ring presidente ng kahit na anong bansa ang nagsasabing flat ang mundo. Sa dami ng laban at digmaan na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, imposible namang walang magsiwalat yan sa mga presidente. So isa sa mga pinakamalalaking possibility na nakikita ko, nag-uusap-usap lang dyan mga conspiracy theorists at mga ordinaryong taong bayan. Pero yung mga nasa iba-ibabaw ng lipunan, katulad nila Duterte, nila Marcos at ng kung sino-sino pa, wala silang problema dyan. Kasi tingnan mo, meron tayong UP telescope, meron tayong telescope dyan sa UP. Pag sinilip mo sa telescope, makikita mo ang Mars bilog Makikita mo yung ibang mga planeta bilog. Ba't pagdating sa mundo, flat pala? Diba? Gets mo yun? Paano nangyari yung iba bilog, tapos tayo flat? Paano nangyari? Ang hirap nun. Brother, pwedeng magdagdag ng info. Go, brother. Dun sa may mga documentation from kung paano ginagawa yung plano sa kanyang helicopter. Yung mga companies pinapasa yon sa NASA if pwede nang gamitin. At nakalagay sa documents nila na this is made for non-rotating Earth. Nakalagay lang. Flat and non-rotating Earth. So, doon pa lang sa mga documents kung paano ginawa yung aeroplane. Kaya tinawag nga pala siyang aeroplane kasi plane yung mismong
plane, yung mismong kapatagan natin, yung mismong earth plane. Hindi siya round, hindi siya sphere. Magkaiba na spelling yung plane na P-L-A-I-N-E. P-L-A-N-E. Oo, magkaiba yun. Magkaiba yung plane na eroplano at saka yung plane na patag. Para spelling yung brother, pambira ka naman. Baka nga sabi ko, baka ang nakuha mo conspiracy theory. Kasi meron ding isang video ng isang conspiracy theorist na dinala nila sa North Pole, tapos doon ipinapakita nila diretso na yun nga mismong video na yun puta, nakatayo sila sa isang lugar na 24 hours hindi lumulubog ang araw, umiikot lang. 24 hours, hindi mo ngayon kayang ipaliwanag sa flat earth yan, hindi lumulubog ng 24 hours yung araw. Brother, yung pagdating sa araw, yung makikita natin lumulubog, diba, sa dagat. Pero actually, yun yung range ng visual natin Visual tama natin. ka. Pero yun nga talaga yung range ng visual natin. Hindi siya actually lumulubog. Kasi pinag-aralan din yan kung paano nga ba parang tingin natin lumulubog ng araw pero hindi pala. Kasi lumalayo lang siya hanggang napakalayo niya, yung vision natin hindi na nakikita. Tama ka. So ang ibig sabihin nun, kapag ka nakakita ka ng isang lugar kung saan ang araw hindi nawawala, merong malaking possibility spherical talaga ang mundo, tama? Kasi flat yan So lumalabas, para mapaikot mo ng maayos yung 24 hours dyan, kailangan yung isang parte ng araw nandito tapos umiikot pa ganyan. Ganyan ang ikot nun kapag ka flat earth. Hindi naman nila tinututulan yan Pero kapag ka yung araw hindi talaga nawawala sa paningin mo for 24 hours, then merong malaking possibility na pag ganyan ang ikot at ang araw nandito. Tama? Ganun ang labas. So, tignan mo yung video na nasa TikTok yun. Yung conspiracy marami theories. Marami kasing pag-aaral actually. Minsan nga nakakalito na diretso Nakakalito nga. It's very Sa critical. akin, unless sabihin ng gobyerno, kasi maingat kasi ang gobyerno sa pagsasalita At halos lahat ng gobyerno sobrang ingat talaga dyan. Unless sabihin talaga ng gobyerno o presidente man lang, kahit retired na presidente. Sige, depende kung mangunguna, Oo, totoo. So if you put it into consideration, tangina Brad, puta, ang laking bagay niyan. Isipin mo kung gaano flat pala ang mundo. Diba? Ang daming possibilities na pwede ngayong mangyari na baka merong something sa ilalim. Tapos ano yung nag-hold dyan para manatiling, alam mo yun, para manatiling flat? Kasi ang gravity, lahat ng mapapansin mo tungkol sa gravity, it holds something in the center sa gitna. Brother, pagdating nga pala sa gravity, hindi ako naniniwala. Sabi nga raw nila. Diba sabi nila gravity, diba? Pinupul ka hanggang makapunta ka sa land. Nagtataka ako, bakit yung mga bulak? Bakit nakakalipad siya? Dire-diretso by the air. Kung may gravity, dapat mabagsak siya, di ba? May mga hangin Pero pagka nilagay mo sa isang vacuum, kahit ibon hindi kayang lumipad. Hindi ko alam kung ano yun, pero kahit ibon hindi kayang lumipad pag inilagay mo sa vacuum. Density kasi yun Kung gaano kasi kabigat yung mismong bagay pero flap yung wings nila. Gravity kasi naglalagay ng hangin sa ilalim ng wings nila. Hindi ka panipaniwala gravity. Actually. So ayun. Pwede pa ba Wala, waiting tayo ngayon. Waiting tayo. Antayin natin na may presidenteng maglabas ng ganyan. Kasi isipin mo, sa dami ba naman ng bansa sa mundo at sa dami ng presidenteng nagdadaan. Katulad sa Pilipinas, 6 na taon lang naman ang presidente rito Pero wala pang kahit isa sa mga presidente ang nagsiwalat ng flat ang mundo. Taka naman maniwala ka sa akin. Kung halimbawa flat ang mundo at ako presidente, lalabas ko yan. Wala ko bang papatayin ako? Sige, so be it. Kaya ka naman umakyat sa presidente kasi willing kang mamatay di ba? Gusto mong tumulong sa mga tao, and if the consequence of that is you're going to die for your country, then so be it. Isipin mo, mga Pilipino may track record na pag may namatay na magulang, automatic yung anak naboboto na kagad o yung kaaliado niya naboboto na kagad. Kung yan yung mga bagay na kung halimbawa ako nasa person in power ako at napatunayan kung totoo yan at yan mismo ang sinasabi ng mga taga-UP, di so be it. Puta, flat ang mundo. Pero wala kasi alam mo na yan yung mga bagay na pinag-uusapan ng closed door meeting lang, nilalagay sa internet. Pero kapag mga totoong scientifico talaga yung mga kausap mo na talagang actively in service sila, hindi mo sila maririnig na nagsasalita ng ganun Halimbawa, yung regular na scientist na maitim na lalaki na nasa Amerika na naririnig mong sobrang charismatic talaga, siya mismo nagsasabi na hindi siya naniniwala tungkol sa Diyos, hindi siya naniniwala sa Biblia, etc. etc.
Pero sinasabi niya rin at the same time na ang mundo spherical. So ngayon, ako naman, syempre, scientific ko yun. Tapos in active service pa yan. Tapos regular na ini-interview ng mga podcaster yan, katulad ni Joe Rogan. He holds a very credible stand in relation to that. Pero ang pinakamalaking credibility talaga para sa akin, yung konsepto na pag presidente ka ng bansa, sinabi mo yun, ay putang natignan natin. Pero hanggat wala pang presidente ng bansa na nagsasabi ng gano'n, sa mga magkakalabang bansa, I'm sure you will agree with that. Na sobrang credible nung brother. Pag may nagsalitang presidente na, halimbawa, Vladimir Putin, bababa na ako sa posisyon, plat talaga mundo mga gago. Ayan si Neil deGrasse. Pagka si Putin na nagsabi nun, o si Trump na nagsabi nun. Isa sa mga top lang na narinig ko na naniniwala na flat ang mundo, yes, yung NBA player na si... Hindi talaga katakataka na magkaroon ng mga malalaking taong naniniwala sa ganun. Yes. Kasi maraming detalye, brother. Minsan sa karamihan ng detalye, malulunod ka talaga. Malulunod ka, tinan mo, isipin mo to Eto, dito lang tayo sa buhay na to. Dito muna tayo sa tayo lang muna. Wala mo ng flat earth kunyari, wala kunyaring Diyos, wala kunyaring kabilang buhay, bla bla. Yung konsepto lang na basic paano ba yumaman? Yung sobrang basic na konsepto na yun, sa dami ng information, di mo alam kung sino sa kanila yung totoo. Sino sa kanila yung nagsasabi ng totoo, sino sa kanila yung sinungaling, sino sa kanila yung kaya pala nagsasalita ng tungkol sa konsepto ng pagyaman kasi gusto lang pala nilang kunin yung pera mo, tapos sila lang pala yung yayaman, ikaw mukhang tanga. Nakita mo yun, dito lang sa Pilipinas, ang dami nagsasalita ng tungkol sa konsepto ng pagyaman na hindi mo alam kung sino ba sa kanila yung legit, sino yung hindi. Pansin mo yun? Dito pa lang yun, sa buhay pa lang na to yun, Puta, yung ganyang kalaki na wala naman na tayo masyadong malaking magagawa tungkol sa konsepto na kung flat ba o spherical ba. Wala naman masyadong pakinabang personal sa mga buhay natin yan Yun nga yung dahilan kung bakit ako, inisantabi ko muna sandali yung pag-aaral tungkol dyan. May mga pruweba ako ng mga bagay na pinaniniwalaan ko. Pero yung tungkol doon sa mga pinakamalalaking tangina, sobrang lalaki na talaga na nakakapagtaka na kung paano walang presidenteng nagsasalita. I am holding my ground doon sa konsepto na kung ano yung sinabi ng mga maiingat na nagsasalita, doon ako. Kasi parehas din ako, maingat ako magsalita I also did my research tungkol doon sa konsepto ng flat earth. At diretso, hindi ako masyadong convinced. Kung kumbinsido ako, tangina ako mismo, maniwala ka kahit mapatay ako, wala akong pakialam. Ako yung isa sa mga pinakamatatapang na influencer sa Pilipinas na pag mali ka talaga sa paningin ko. Kahit ako mali, inaamin ko sarili kong pagkakamali. Ganun ako na klase ng influencer kasi maingat talaga ako. Ako waiting ako na may presidente ng bansa na magsabi at maglabas ng mga detalye tungkol dyan. Kasi kung hindi mo mapapansin, ito nga tangina Ewan ko kung nakakala mo to talking about conspiracy, brother, this is something worth looking into. Check mo to, brother, since mahilig ka sa conspiracy, yung Ark of the Covenant. Nabalitaan mo yung tungkol doon na merong sobrang solid nito, brad. Sobrang solid nito. Check mo to, brother. Check mo to. Ako ito talaga suggestion ko talaga, check mo to. Merong tawag dito, dineclassify na document sa Russia na allegedly nakita nila yung Ark of the Covenant tapos binabantayan daw ng mga entities. Official na document sa Russia Official document yan under Russian government. Hindi yan parang nilabas lang ng sinong conspiracy theorist. Russian government allegedly ang naglabas nun. Check mo yun, brother. Tangina, that's something worth looking into. Check mo yun, baka sakaling magkaroon ka ng interest. Okay. I'll check it. Pagdating naman, brother, sa siguro sa hindi kasi ako naniniwala doon sa paano time revolution sa paano tayo mag-rotate. Kasi napakabilis natin If computing mo siya, sa pag-ikot pa lang natin sa sun, it takes parang 6,7 kilometers per hour. Tapos umiikot pa yung... Tapos di mo nararamdaman. Tapos umiikot pa yung araw sa Milky Way. Ang simpleng paliwanag niyan na nakita ko galing sa mga scientifico. Syempre ito galing lang sa mga scientifico. Ikaw, ako hindi naman tayo para scientifico, tayo nagkikwentuhan lang dalawa nakita ko simpleng paliwanag diyan, yung katulad ng konsepto ng pagsakay sa sasakyan. Pag umaandar ka, di mo nararamdaman na umaandar ka. Maliban magkaroon ng lubak. Pag nasa eroplano ka, di mo nararamdaman na nasa eroplano ka, maliban magkaroon ng turbulence. Parehas ng konsepto. Na nakakalakad ka pa rin ng normal, yung konsepto kasi ng
Masyadong technical na eh. Masyadong Di, gets ko naman, gets ka. I guess Parehas na. ng konsepto nun. Naiintindihan ko yung konsepto na yun. Oo nga naman, that makes sense. But tangina, ang bilis ng ikot ng mundo. Pero may tanong ako, bro. Sige, go. Paano yung, kunyari, pumunta sila sa International Space Station? Nasa labas na yun. Nasa labas na yun ng, ng Kármán line. Allegedly, nasa low-lying orbiter daw yun. Nasa labas na yung Kármán line. So, paano, dapat maliligaw sila? O hindi na sila makakabalik sa Earth? Kasi nasa low-lying orbiter siya. Yung bilis umiikot yung mundo, Milky Way, saka yung sun sa alam mo yun, bakit nandun pa rin sila? Napakabilis na. Kaya nga gusto ko na mamatay para makita ko na yan eh. Yeah, ako din, bro. Wag ka muna, kailangan pa ng lipunan. Ako wala naman sa akin walang mawawala sa akin. So wala naman akong mag-anak eh. Gusto ko makita yan, tangina, gusto ko yung konsepto na ano ba talaga, flat ba talaga? Ano yung nasa ano ba talaga yung totoo? Ano yung itsura ng diba? lumulutang na may parang blue na planeta tapos may mga tao sa loob? Ano yung itsura nun sa labas? Kasi malabo na makalabas ako dyan eh. Kasi unang-una din, di ba? Malabo na maging physically fit ako para makasakay dyan. Plus malabo rin na, alam mo yun, magkaroon ako ng enough na degree sa kolehiyo para tanggapin ako ng NASA para isakay sa spaceship. Pero kung sakali man na, yun nga yung sabi ko nga, kung sakali mo magkaroon ng one-way trip, papunta sa kung saan man sa labas ng mundo na to, sasakay ako dun eh. Hindi sa konseptong pagpapakamatay, kundi dun sa konsepto na, para yung greater good ng humanity na for science, may matuklasan kayong bago, ako, kabit nyo ako dun, sige. Okay ako, mamamatay ako ron. Maligaya ako mamamatay dun. Curious din ako dyan sa mga ganyang bagay, brother. Ano naman eh, I have lived a full life, na kumpleto ko na tong buhay na to. It's time for me to move to the next plane. Pero kung sakali man na hindi pa ako mamamatay anytime soon, edi magiging mabungang buhay ito. Kasi itong buhay na to, nilalaan ko na sa kapwa-tao ito eh. Kumbaga parang extension na lang ito nung dapat namatay na ako noon pa eh. Extension na lang to eh. O edi mabuhay naman ako ngayon para sa kapwa-tao. Makikikurot ako every now and then para sa sarili ko. Para, alam mo yun, curious ako sa ganitong bagay, kailangan gastusan ng konti. Sige, okay, makikikurot ako, tapos konting deviation dun sa track ko. Pero ang overall track ko talaga, papunta kabilang buhay ako eh. Excited na ako ron, brother. Gusto ko makita yung kabila. Bored na ako rito. Nababagot na ako rito, diretso. Gusto ko talagang malaman kung meron ba talagang Anunnaki, meron ba flat ba talaga ang mundo, yung mga questions mo, no? Titanic, etc. Alam mo, lumalim din ako dyan sa konsepto ng conspiracy theory. Lumalim din ako dyan, brother. Ang dami kong research tungkol dyan, ang dami kong papel tungkol sa conspiracy theories. Putang, ang dami kong papel yan sa library ko. Maniwala ka sa akin, napakarami kong papel tungkol sa conspiracy theories. Pag pumunta ka rito, minsan bumisita ka rito, magkukwentuhan tayo na maraming bagay. Dito lang kami sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Sagot ko na yung pagkain mo. Saan, bro? Domsa, D-O-M-S-A. Domsa Viewpoint, Angono Rizal. Angono Rizal, okay. Dito lang. Sige, Saan ka ba? Dito, Quezon City lang ako eh. Lapit mo lang eh. Punta ka rito. Lapit sagot ko na yung pagkain mo. Ako nang bahala sa'yo. motorin ko yan. Sige, bisita mo ako rito ha. Sige. Sige, bye-bye. Thank you. Thank you very much, brother. Next. Ano, sarap na. Sarap ng ganung conversation. Pantabaan ng utak. Maiba naman sa politika. Malapit na masyado yung politika, pero ang haba-haba masyado ng panahon na inaantay ko. Ang daming mga tanong tungkol sa politiko, wala naman ako masyado interest sa mga yun. Justin. Sayang, medyo dapat pala inagahan ko na yung pag-on ng YouTube ko. Sayang tuloy ibang conversation. Justin, good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga saan ka, Good morning brother? po. So, sobrang idol talaga kita, brother. Ay, salamat, alam mo, brother, ginagaya kita sa live eh. Ginagaya kita sa Facebook ko. Solid. Idol talaga kita, brother. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Thank you. Ano tanong mo? Sige. Anyway, brother, itong tanong ko, brother. Yeah. Bakit kaya umiinom ng alak at nagyoyosi yung mga INC, yung mga Iglesia ni Cristo? Hindi ba pinagbabawal yun sa banal na kasulatan? Pinagbabawal yun, pero parehas lang din ang konsepto ng mga Katoliko yan na hindi pinapaluhod sa Diyos-Diyosan pero lumuluhod pa rin. Hindi mo naman malalahat eh. 'Di ba? Hindi mo naman malalahat. Yung konsepto kasi na may mga INC hindi naninigarilyo, may INC naninigarilyo. Parehas lang din doon sa unang, alam mo tao-tao kasi yan, brother eh. Kung nabasa mo Yes, Biblia, 'di ba, sa Biblia, parang alam mo may maraming mga bagay na bawal.
Pero kung Yes, mababasa brother. mo yung sinulat ni Pablo sa una tsaka sa ikalawang Korinto, may mga bagay na pinagagalitan si Pablo tungkol dun sa mga kapatid na taga Korinto eh. Meron niyang isa ron, hinatulan niya pa eh. Kung babasahin mo lang yung nasa Korinto, yung sulat sa Korinto, meron isa doon na hinatulan niya. Kasi, sukat, alam mo yung tatay niya, asawa ng tatay niya, yung madrasta niya. Yung anak, pinakikialaman yung madrasta. Pinakikialaman yung madrasta. Oo. Yung stepmother, pinakikialaman. So lumalabas, itong magtatay, nag-aagawan sa iisang babae. Merong ganun sa Biblia, hindi ko alam kung alam mo yun ha. Pero merong ganun. Merong ganun. So ibig sabihin, Kasi hindi mo masasabi Kasi brother, na nagbabasa din ako ng Biblia, brother, pero hindi pa lahat eh. hindi pa natsambahan yun. Merong ganun, nasa Korinto. Merong ganun. Merong ganung kwento sa Korinto. Meron pa ang iba na, alam mo yung nakikinig sila sa ibang ebanghelyo kung tawagin. Merong ganun eh. Maraming in general, I will say, ang mga tao may kanya-kanyang kalokohan. Hindi mo naman masasabi na dahil may ginagawang kalokohan o immoralidad yung isang tao na yun, it also reflect dun sa mismong religion niya. Maliban na ang mayor parte ng religion na yan, nagsasagawa ng ganun, o mismong iniaaral dun sa religion na yun. Sa Iglesia ni Cristo, in fairness sa kanila, hindi ako naniniwalang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Pero hindi rin naman ako naniniwalang lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo naninigarilyo at nagiinom at iniaaral sa kanila yan. Hindi yan iniaaral sa kanila. Parehas din ganyan ang konsepto na, tinan mo, maraming Katoliko derechana naninigarilyo at nagiinom. Siguro naman sa listahan, baka mas maraming Katoliko ang nagiinom at naninigarilyo. Pero wala ka naman maririnig sa mga pare na aral nila yung paninigarilyo at saka pag-iinom. Diba? Choice na ng mga tao yun, matigas sa ulo ng tao. Parehas ng konsepto, brother. Wala namang religion sa mundo. Okay. Ewan ko walang religion sa mundo, sa pagkakaalam ko, na mag-uutos sa'yo na manigarilyo ka at mag-inom ka ng alak. Wala akong narinig na ganong religion sa mundo na maglalasing kayo, ganon. Meron akong nakita, alak, dun sa Biblia, pinapainom for medicinal purpose. Yun ang nababasa ko. Pero for recreational purpose, that's a completely different story, brother. Okay. Brother, ngayon alam ko na po. Ganun lang pala yung konsepto, brother. Okay, gets na. Ayos. Brother, ito pa yung question, brother. Yeah. Brother, kailan kaya matatapos yung gera ng dalawang bansa na Ukraine at Russia? Sa tingin mo, brother, kailan kaya magtatapos yung gera ng dalawa? Mga possibility pag nagkasakupan silang dalawa. O pag tinigilan ng Ukraine yung pagtanggap nila ng suporta galing sa Amerika. Kasi ang pinakamalaking cause of dispute, kung maiintindihan mo yung nangyari. So ang Ukraine pumayag na lagyan sila ng mga parang missile ng NATO. 'Di ba? So sumang-ayon sila sa NATO na ang NATO, merong conspiracy theory na yun daw ikang NATO parang mercenary o bayaran ng mga militar ng Amerika. Syempre, lumagay ka nga naman sa lagay ng Russia. Maintindihan mo kung bakit ginera ng Russia ang Ukraine. Sabi ni Putin, and interpretation ko na lang ito. Ang sabi ni Putin, ikaw man yung lumagay sa lagay namin, lalagyan ka ng mga kanyang sa tabi mo, nakatutok sa'yo, papayag ka. Ganun nangyari. Syempre, hindi ngayon pumayag ang Putin, kaya ginera ngayon yun. Ang hinihingi ng Russia in general, doon sa pinaka-umpisa pa lang, tanggalin yung mga missile ng NATO. Syempre, naman, maintindihan mo nga naman, puta, okay, yun lang sa konsepto lang na yung bahay mo 'di ba? Yung bahay mo, katabi ng bahay ng kapitbahay mo, tutukan ka ng trompa na alam mong isang araw mag-iingay yung trompa na yon, matutuwa ka kaya? 'Di ba? Ganun yung konsepto nilagyan sila ng mga missile ng NATO, tapos yung missile ng NATO na nakatutok sa Russia. Yun ang sinasabi ng Russia kaya di mo rin po masisisi yung Russia, no, brother? Maintindihan mo Russia kung bakit nagkakaganon, 'di ba? Parang itong may mga reason lahat, brother, kaya nangyayaring ganun. Ito nga napansin ko nga sa Amerika. Amerika napakahilig maglagay ng military dun sa lugar ng yung katabing lugar ng kalaban nila. Tingnan mo, pansinin mo, sige, brother. Yung Israel at saka Pakistan, nag-aaway yung dalawang bansa na yan. Kasi, syempre, obviously, parte ng Pakistan yung Israel minsan panahon, tapos kinuha yan, tapos Dear Lord, etc. So, nabuo ngayon, 80 years ago,
80 years ago, nabuo ngayon ng Israel. Pagkabuo ng Israel, minimilitarize yan ng Amerika, tapos nag-i-install sila ng gobyerno dyan, katulad ni Netanyahu. Tapos, anong nangyayari, nakita ko yung mapa na inilagay ng Pakistan, na pinost ng Pakistan, na parang patsi-patsi ng mga bansa nila, ang namamahala na Israel. Tapos konti na lang yung parteng masasabi mong Palestine pa. Ngayon, naiintindihan ko yung konsepto na, oo nga naman, ba't nga naman nag-aaway yung dalawang bansa? Puta, kinukuha yung lugar mo eh. Payag ka ba? Naiintindihan ko yun. Yun na naiintindihan ko doon sa konsepto na yun. Siyempre, maintindihan mo rin naman yung konsepto naman ng Israel na, siyempre, ang Israel naman daw, allegedly, parang hinaharas daw ng Hamas. Diba? Sa akin in general, nakikita ko yung overall na perspective Tama, brother. Brother, tsaka, yung Amerika kasi mahilig sa business nila yung business nila yung gera talaga eh. Pwede mong masabing business nila yung gera, pwede mo rin namang masabi at the same time na ang dahilan kung bakit merong mga militarization na inilalagay ang Amerika for world domination. Kasi parang Palestine pala yun, hindi mali yung pagkakasabi ko. Palestine pala yung kalaban. Okay. Palestine, hindi yung isa pang bansa na nasabi ko. Hindi ko maalala kung ano yung sasabi ko. Palestine yun, yung tinutukoy ko. Anyways, yun, isa yung militarization dahil may pera sa gera. Isa rin yung I will say intimidation, effective din yan. Because of, di ba, respect at the same time. Kasi respect is anchored not just in love but also in intimidation. Parang ang kasi Amerika kasi parang international na pulis eh. Pero napapakinabangan na rin at the same time yung militarization ng mga bansa para makapag-oppress ng mga taong lumalaban sa kanila. Kaya kung makikita mo, ang Russia, ang China, at yung ibang mga Middle East country, nagsasama-sama na against America eh. Nakikita mo kung bakit nangyayari yun eh. Nangyayari yun kasi yung mga ginagawa kasi ng Amerika, katulad ng Iraq at saka Iran. Diba? Nakita ninyong binomba nila yung dalawang bansa na yun. Tapos wala namang nakita nuclear weapon dun sa bansa na yun. Tapos binasak nila yung bansa. Anyways, follow-up question, brother. Sige, brother. Brother, ito, mahilig talaga ako sa story talaga eh. Pero, ito, idol. Sige, tatanong ko ito, no? Sige. Idol, about kasi ito sa World War II. Sa tingin mo, bakit galit na galit si Adolf Hitler sa mga Jew sa panahon ng World War II? Almost 6 million kasi yung mga pinapatay niya. Totoo. Actually, hindi rin malinaw yan eh. Hinahanap ko kung ano dahilan bakit galit na galit siya sa mga Hudyo. Kaya brother, gusto ko rin malaman from you, mula sa iyo eh. Ako, dami ko na pagtanungan, hindi nila masagot yung pinaka-main eh. Hindi talaga masyadong malinaw eh. Based on my research, isa yung political reason na possibly ang dahilan, teka lang, sandali, relax, sandali. Possibly ang dahilan because of political reason na ang nagmamayari ng maraming mga malalaking kumpanya ay mga Hudyo. Isa yon. Pero merong sinasabi ng mga conspiracy theory na ang dahilan daw parang yung nanay niya namatay dahil sa isa sa mga doktor na Hudyo. Meron naman akong naririnig na parang binubuli daw siya ng mga Hudyo nung mga panahong bata siya. May mga ganong conspiracy theory. So hindi mo talaga alam kung ano eksakto talaga yung totoo, brother. Yun. Kaya nga brother eh. Pati yung alam ko po yung tatay niya ni Adolf Hitler po, half Jew. Palagi siyang pinapalo kapag bagsak sa school. Isa pang ring conspiracy theory yan. Kasi hindi official yan eh. Hindi malinaw talaga eh. Hindi talaga malinaw kung ano ba talaga eksakto yung galit ni Adolf Hitler sa mga Hudyo. Basta ang sinasabi niya, tinetake over daw yung bansa nila at marami daw mga malalaking negosyo including banking na ang nagmamay-ari ay mga Hudyo. Yun ang official statement. Ganun pala yun. Allegedly, yun ang official statement. Yun ang masasabi ko tungkol dun. Syempre, maintindihan mo nga naman kapag kaya yung bansa mo, diba? Alam mo yung ang nagta-take over na ibang mga lahi, na yung mga yan, nakikipamayan lang naman sa syempre, ikaw rin naman, di ka rin naman matutuwa. Pero hindi naman at the extent na papatayin mo na yung mga tao, pwede mo naman paalisin na lang, diba?
Kaya nga po eh. Kasi ano eh, grabe na yung brother eh. 6 million. Oh, wala naman. Tapos naman na yun eh. Wala ka lang concession nun. Tapos naman na yun. Parang kapatid mo na si Satanas na. Oo, totoo. Nagme-make sense naman yun. Tama ka nga naman doon. Grabe. Oo nga po. Hindi naman kasi... Siya na pong nakagawa ng ganun, brother. Hindi. Marami mas malalaki pa kaysa doon. Baka hindi mo lang na-research, pero maraming mga mas malalaki pang mga genocide na nangyari in the past. Yung Ottoman Empire. Sa bagay. Yung, marami pang iba pang mga nangyari Kay Nero. in the past. Kailan Nero, di ba? Maraming ganyan na mass murder ng mga tao. Maraming ganyan na nangyari in the past. Baka hindi mo palang na-research. No? Batman, Mongols. Brother, ito next question ko. Sige. Naniniwala ka ba sa mga prediction ni Rudy Baldwin at ni Jay Costura? Hindi ako naniniwala ron. Madali naman yung ginagawa nila eh. Kung napanood nyo yung video ko na nanghula ako na magkakaroon ng malakas na lindol sa Davao. Wala pang kalahating buwan. Sobrang lakas na lindol. Magnitude parang 7 yata yun o 6 ganun. Malakas na lindol nagkaroon sa Davao. Wala pang kalahating buwan mula nung sinabi ko yun. Kahit ako, kaya ko rin yung ginagawa nila, brother. Hindi ko lang talaga ginagawa yun kasi panluloko ng kapwa yun. Merong pattern na pwede kang makita. Alam mo, paniniwalaan mo lang yung hula na yan kapag ka eksaktong oras, eksaktong araw. Tinan mo, pansinin mo. Nung si Cristo nagsabi, basta paniniwala natin sa banal na kasulatan, nung si Cristo nagsabi na magkakaroon ng digmaan 70 taon, nagkaroon talaga ng digmaan 70 AD. Nung sinugod ng Roman Empire ang Israel. Tapos nawasa ka Israel. Sinabi ni Cristo yun 70 taon. Nagkaroon talaga ng gera 70 AD. 'Di ba? Yun kapani-paniwala yun. Pero yung mga hula na ngayong taon may mamamatay na sikat na artista, tangina mo, taon-taon naman may namamatay na sikat na artista, ano ba naman? Yeah. Magkakaroon na malakas na lindol. Lagi naman lumilindol. Yeah. Magkakasunog, lagi naman nagkakasunog. Ano ba yan? Kaya nga po eh. Diba? Magaling ka pala manghula. Ba't sige nga, hulaan mo nga yung mananalong loto. Siguro, diba, yung winning combination bukas. Pag yan, puta, nahulaan mo yung winning combination, okay, sige, paniniwalaan kita dyan, puta ka. Ganun lang naman yun eh. Ayos, brother, no? Ay, brother, eto pa, may tanong po ko, brother. Yung hula nila, paano hindi yung natapos prophecy. mo na po yung Project 1M? Titignan mo lang ba yung Tama na. Yung hula nila, yung sinigang na baka? Teka muna, sandali. Yung hula nila, hindi yung prophecy. Yung hula nila, guessing. Kahit sino pwede magkaroon ng calculated guess. Calculated guess. Okay. Get tuloy. Okay. Sige, brother, sabihin ko na yung tanong ko. Sige, go. Brother, kapag na-reach mo na yung 1M project, titignan mo na ba yung yung sinigang na baka? Hindi ako sigurado. O tuloy-tuloy pa rin? Depende kung may mga mananatili sa aking empleyado ko ngayon. Pag may mga mananatili sa aking empleyado ko ngayon, baka ituloy ko. Kasi syempre kawawa naman yung mga empleyado ko, saan sila pupunta? Kanya-kanyang hanap na naman ng trabaho. Tama. Baka, brother, yan pong bilib ko kasi yun tuloy na pagtulong eh. Kasi ang kinukuha mo yung mga siraulong tao, yung mga dati na nakulong, mga di ba? Gusto mo lang silang mabago, di ba? Siyempre, binibigyan mo silang oportunidad eh. Totoo. Yan yung mas lalo kang pagpapala ni God yan. Sana. Sana hindi lumabas ng hipokrito kasi nasa social media ito eh. Baka tignan kasi ng Diyos na, tangina mo Chester, yung mga pinaggagawa mo, social media lang yan. Kaya nga yung dahilan kung bakit nagtatago ako ng maraming mabuting gawa sa kabilang buhay na kaming dalawa na lang ng Diyos ang nakakaalam eh. Para hindi, sayang kasi yung, di ba, ang dami kong nagawa sa social media. Tapos pagdating sa tunay na buhay, wala palang tinatanggap din ng Diyos kasi nakaharap yung camera. Di ba? Mahirap eh. Yan. Tama, brother. Ayaw mo, brother, kasama ka sa prayer ko na idadaling ka ni God sa kabilang buhay. Na kasama mo siya doon. Siyempre, ang daming nagmamahal sa'yo, brother eh. Salamat, ay, importante sa'yo, siyempre, di ba, maging mabuting tao, di ba? Na-appreciate kita, brother. Thank you. Yun lang naman ang hingi ko sa inyo. Brother. Yun lang ang hingi ko sa inyo. Yun naman ang pera. Okay na. Sunod ako sa lahat na meron mo. Maligaya ako sa lahat ng achievement sa buhay. Follow-up question, brother. Baka meron ka. Eto, brother, saan mo nakuha yung kakaibang karunungan na mayroon ka? Kasi sobrang dami mong alam eh. Sobrang talino mo, brother. Parang ikaw si Brother Eli Soriano. Halos nasa iyo na ang lahat, brother.
Parang ano yan, Daniel Padilla, ganun. Nasa iyo na ang lahat. Kaya nga eh. Kaya hindi ganun. Malayo ako ron kasi unang-una, religious leader yun eh. Religious leader siya eh. Sino naman ako? Wala ako dinaring taong bayan. Nakakita ka lang ng konting resemblance kasi depende yan sa pinakikinggan mo eh. Pag ang pinakikinggan mo mga ministro ng Iglesia ng Cristo, maririnig mo ako na parang akala mo nakikinig talaga ako sa Iglesia ng Cristo at nakikinig talaga ako sa Iglesia ng Cristo. Pag narinig mo datindaan, nakikinig ako kay Brother Eli, nakikinig talaga ako kay Brother Eli. Pag narinig mo si Zakir Naik, minsan mapapansin mo parang tunog Muslim ako. Nakikinig kasi ako kay lahat ng religious leaders, pinakikinggan ako, brother. Pero hindi yan sa konsepto. Tsaka di ka na di-disclose. Hindi yan sa konsepto na alam mo yun, parang kasing galing si brother. Hindi ako interesado sa ganun eh. Mataas sa tao yung mga taong tinutukoy mo, hindi naman ako importanteng tao, vlogger lang naman ako eh, di ba? Wala, ordinaryong tao, may opinion lang. Matataas sa tao yung binabanggit mo. Brother. Tatanong mo saan galing? Masipag kasi akong umalam. Masipag akong magbasa. Tapos pwede sabihin mo, bigay na rin ng Diyos, ganun. Pwede. Pero masipag kasi talaga akong umalam eh. Ang Diyos naman hindi nagbibigay ng karunungan sa mga taong tamad eh. Diba? Bibigyan niya yung gusto niyang bigyan. Kaya nga, brother. Yung mga paghihirapan mo, tatrabahuhin mo yan. Tama. Tatrabahuhin mo yan. Yun. Follow-up question, brother. Tsaka, brother, talagang tataba mo talaga yung utak mo. No? Tsaka, gagalingan mo talaga doon sa bagay na ginagawa mo, di ba? Siyempre, brother, lahat yan, nakasave sa akin lahat yung mga yan. Matagal na kita sinusubayo mga brother. Sipag ah. Siyempre, di ba? Tsaka brother, gumawa ko ng mga reels. Ginagaya talaga kita eh. Sinasabi ko natawa sa akin mga kaibigan ko eh, sa Facebook, sabi ko, sa sobrang daanin mong pera, sa sobrang pogi mo, tama, sa sobrang sabi ganda ni ng katawan Benedict mo. Ewan ko lang kung Alegado, sabi, wag puro cellphone kasi. Tama ka naman. Wag kasi puro cellphone. Hindi, nakadepende yan kung saan mo gagamitin yung cellphone. Pag ginamit mo sa kapakipakinabang na bagay, mapapakinabangan mo rin pati taba ng utak mo eh. Kasi maraming information nasa internet tapos yung access natin nasa cellphone eh, diba? Pero syempre, alam mo yun, node ka lang ng bold, tapos jakol ka lang maghapon, putang ina, wala ka talaga mararating. Brother, kung dadalhin mo lang sa kapakinabang, di ba? Oo. Kung talagang patataba mo yung utak mo, di ba? Totoo. At saka brother, talagang na-inspire talaga ako doon sa nakaka-motivate talaga. Kapag nag-iipon ka, kapag hindi mo pa yung ginagawa mo, mag-ipon ka. Duktumin pa rin pag-iipon mo, di ba? Tama yung mga konsepto na talagang sineshare mo sa mga tao talaga. Ako naman brother, sineshare ko rin. Sa mga sa post ko, doon sa reels ko. Ginagaya talaga kita pa, brother, kahit sa formahan ko. Pati mga sing-sing, pati yung una na yung apron, bibili ako eh. Kasi nagtitinda ko ng fishball eh. 3 piraso lang din damit mo. Gaya kita brother eh. Natutugin sila sa akin eh. Labasuot lang naman ako ng damit eh. Hindi ko kailangan isang kumpol ng mga damit, tapos tatama rin ako maglaba kasi kailangan isang buong maghapon para maglaba. Hindi, wala. Kaukaw lang, tapos sabon, gano'n, tapos kisim, gilig-gilig. Opo, brother. Yun, sampay na, banlaw, sampay na agad yun. Tapos kinabukasan, di yun na ulit yung susuotin, 3 piraso lang damit ko. Hindi masyado mahirap maglaba. Yung iba, dahin damit, putang na, magalaan ka pa isang araw para lang maglaba, nakakatamad kaya maglaba, lalo na pag lalaki ka. Kung babae ka, siguro matitigas mo yan, pero pag lalaki ka, nakakatamad. Follow-up question, brother. Kaya nga ito eh. Ito brother, nagustuhan ko po yung konsepto na kapag mag-a-abroad, pag bumili ng bahay, pag uwi ng Pinas ay yung magtatayo ng apartment, tapos isa doon sa butas ay doon ka titirahan. Practical yung kaya brother. Kaya narinig ko sa'yo, yung ganong konsepto ay ginilangan ako kasi nagiging asset talaga yung apartment eh. Kaya bilib talaga ako sa suggestion mo brother. Ano ba to? Kahit super saan practical talaga. Nakatutok sa akin spotlight. Spotlight, nandito lang talaga sa mukha ko. Pag dito ka, wala. Dito ka sa kabila, wala rin. Spotlight, tangka na sa mukha ko lang talaga nakatutok yung spotlight. Sa ilong ko. Kitang kapugoy mo, brother. Sige, tuloy, brother. Tuloy mo yung tanong mo, sorry. Na-istorbo lang ako nung araw. Okay. Kasi brother, ganito yun eh. Nagustuhan ko yung konsepto na kapag mag-abroad ka, yung instead na bibili ka ng bahay, ay magpapatayo ka ng apartment. Baka kukunin na pala ako, kailangan ko lang tumutok. Brother, wag muna. Ang dami pang kailangan ka pa namin. Marami pang ang dami pa nagmamahal sa'yo, brother.
Marami ka pang dapat salamat sa matulungan ng mga pagmamahal tao nyo. dito. Pero gusto ko na tumuhid sa kabilang buhay. Wag mo na, brother. Salamat. Wag mo na. Kawawa Anyway, yung sige, mga tuloy. Doon tayo sa tanong mo. Yun yung pakikinabangan ng mga tao. Kuha ka upuan, brother. Sige. Hindi, nagustuhan ko kasi yung konsepto na kapag mag-abroad ka, yung balak mo, balak mo, pag uwi mo sa dito sa Pinas, pag balak mong bumili ng bahay, instead na bahay bibilin mo, ay magpapatayo ka ng apartment. Tapos, isa doon sa butas ay doon ka titira. Kaya yung narinig ko sa'yo na konsepto na yun, ginalaan ako kasi nagiging asset siya di ba? Nagkaroon ka ng Kaya pag-asa. talaga ako sa mga suggestion mo, brother. Practical talaga, super practical. Syempre, ganun talaga kapag hindi ka na interesado sa pera ng kapwa-tao mo hindi ka man loloko ng tao. Pag interesado ka pa, may hapyaw pa yan. Pero yung pang tuition fee mo, pang business mo lang. Puta ka. MJ Lopez. Mga ganyan, networking. Sa akin, para simple yung lang pera naman mo, ilalagay sa pusa nila, diba? Yun yung yun sana yun na i-goal ninyo. Yung kung magkano ba talaga hinahabol mong tuloy-tuloy na pumapasok sa'yo, pag naabot mo yun, magpo-focus ka na sa ibang bagay ng buhay, basta hindi bumababa doon sa kung magkano man yung hinahabol mo. Tama po. Ang tawag nila doon, point of abundance Yun yung yun yung sana marating nyo ASAP, point of abundance. Kung saan yung pumapasok sa pera, okay ka na ron, maligaya ka na ron. Kung madagdagan, hindi ka na maipokrito, ayos lang. Pero kung alam mo yun, kung yun na talaga yung pumapasok na pera sa'yo, magpo-focus ka na sa ibang mas importante pang bagay kaysa sa pera. Hindi ko maintindihan doon sa iba, tangna, 25 years old, pag hindi ka pa mayaman, kasalanan mo yan. Wow, tangna, sabi ko. Yes, tama. Iling na lang ako nung nabasa ko yun Paano kung financial literacy natutunan mo, medyo kwarentahin ka na, di mo kakantanga ngayon? Ewan ko, mga tao talaga. Ewan ko, putang ina. Mataas talaga masyado ang tingin ng ibang mga tao sa mga sarili nila. Yun talaga, kapag bata ka nagkaroon ng maraming pera, yabang mo rin Kaya nga. Pag di ka tinuruan ng magulang mo ng kababaan loob. Brother, para si Josh Moy ka. Bahala ka na. Pero sa akin, in general, hindi ako masyadong mahilig magpangalan Bira lang ako nagpapangalan. Ang dahilan kasi may pakinabang dun sa pattern. Kasi yung pattern na yan, nagpapaulit-ulit lang naman yan Ngayon, pag nakita mo na yung parehas na pattern sa ibang influencer, alam mo nang hindi tama yun. Paulit-ulit lang yan. Yung mga ganyang pattern, paulit-ulit lang yan. Kumbaga cycle lang din. Yung mga pastor na nagta-tights, gano'n, nagtuturo ng tights. Yung mga yung mga politikong namimigay ng pera, yung mga influencer na sinasabing yung pan-tuition fee mo, ipang-business mo na, wag ka na mag-aral, dumiskarte ka na lang. Yan yung mga mga bubul mga yun Tingnan mo, pansinin mo, paulit-ulit lang naman yan Pare-parehas lang na cycle yan Ngayon, dahil sa social media tayo, parang naninibago kayo, may mga lumilitaw na mga mayayabang na mga tao dahil sa mga sports car nila. Pero paulit-ulit lang yan, kahit sa Amerika, marami nang lumitaw na may sports car. Ngayon nga, bumabaho na yung amoy kapag ka naka-sports car ka Ngayon, medyo bumabaho na yung amoy sa ibang bansa pag naka-sports car ka. Merong binabanatan niya doon na gym instructor, naka-sports car, naka bla bla, Rolls Royce, na gym instructor siya na ngayon hindi na natutuwa ang mga tao sa kanya dahil sa yung nilulubog niya kaya sa yelo. Tapos tatalon sa swimming pool, 3 minuto mula pagtalon hanggang pagbagsak. Nagkamali yata editor niya doon. Nakakatawa yun. So, anyways, follow-up question, brother. Eto, brother, may balak ka bang mag-asawa at magkana? Hindi ako sigurado, brother. Diyos na lang magsasaysay niyan. Ako personal, wala sa plano ko. Ngayon, wala sa plano ko. Kakahiwalay ko lang 6 na buwan na nakakaraan. Dahil masakit pa yung puso mo, brother. Alam ko yan. Hindi sa ganun. Hindi lang talaga ako interesado sa ngayon na maistorbo tungkol sa konsepto ng pag-ibig. Dahil mas mahal ko kapwa-tao ko kaysa sa mahal ko sarili ko Wow. Mas practical ako, Brad. Diretsahan lang, practical ako. Diretsahan lang. Si Ashton Hall daw yun. Yun yung nababash. Si Ashton Hall yun yung nababash sa Amerika ngayon. Anyways, ako kasi practical ako Paano practical? Tangina, kalahati na ako ng buhay ko, Kalahati na ako ng buhay ko. So ibig sabihin, pag halimbawa nag-anak ako ngayon, 20 years from now, tsaka pa lang makakalagwa yung bata, tapos na ng kolehiyo siguro yun. Puta, ilang taon na ako nun. Hindi ko na maalam kung papakinabangan niya yung mga bagay na itinuro ko sa social media. Hindi ko alam kung magagabayan ko ba yung bata na yan. Diba? Alam mo yung parang pakiramdam ko masyado na akong matanda para mag-anak. Tapos, alam mo yung pakiramdam din at the same time na practical kasi ako eventually mamamatay ako and I'm probably going to die anytime soon dahil sa tabil ng bunganga ko. Magaspang yung bunganga ko Marami ng politiko galit sa akin, guys, di nyo alam. Ayoko sila i-promote
Takin na over sa akin ngayon, milyon. Ayoko silang i-promote eh. Grabe. Yung mga tropa kong politiko, alam ko yung iba sa inyo nanonood sa akin, huwag na kayo sumamalo. Mag-tropa pa rin naman tayo eh. Hindi ko lang talaga gagamitin yung platform ko pang promote ng politiko in general. So huwag kayong mag-alala. As much as kayong mga kaibigan kong politiko, kasi ang dami nilang bumibisita rito eh. As much as kayong kaibigan kong politiko eh, hindi ko mai-promote sa social media. Huwag kayong mag-alala. Pati kalaban yun, hindi ko rin mai-promote. So huwag na kayo sumalob sa akin. Tama. Diba? Ganun lang naman yun eh. Ganun lang naman yun eh. Pero alam niyo naman eh, diba? Nagkakaintindihan na kami ron. Mga magtutropa naman itong mga politiko na to. Anyways, going back. Sige brother, follow-up question go. Alam brother, ito pala. Paano brother kung syempre lahat mamatay, di ba? Oh. Ikaw, syempre kapag ka oras mo na kinuha ka na ni God, nasa kabilang buhay ka na. Oo. Saan mapupunta yung kayamanan mo, yung mga mana mo? Wala akong May pakialam, papamana yan. away-away na lang sila dyan, putang ina. Wala akong pakialam. Hanapin nyo na lang kung saan ko tinago. Pag nakita nyo, sa inyo na yun. Ganon. One Piece ba yan? Uso nga yung ano, di ba, money hunt? Di ba? O, lalagay ko dito ha, hanapin nyo rito. Dito to sa ganitong lugar, papakita ngayon yung lugar. Ay, diretso wala akong pakialam. Kung sino mag-aalaga sa akin bago mamatay, sa kanya na lang siguro yun. Bala na. Doesn't matter. Hindi na importante yun. Hey brother, Wala rin naman kwenta eh. Di ba? Okay, sige, papamana. Kung sino man anak, bla bla. Pag namatay yung anak mo, kanina mapupunta yun? Baka hindi na nga umabot sa apo mo yan eh. Diba? Isipin mo yun, ito hindi naiisip ng mga tao eh. Yung mga tao nagsusumakit dito sa buhay na to. Para ano? Para may maipamana sila sa anak nila. O tapos tingnan mo, pansinin mo, sabi ng mga statisticians, 85% ng halos lahat ng milyonaryo, first generation, sila mismo yung gumawa ng sarili nilang yaman. O kung sila ang gumawa ng sarili nilang yaman, sila lang halos nakakaalam ng disiplina kung paano gumawa ng yaman. Tapos, ang sabi ng mga scientifico rin, yung mga statisticians din at the same time, somewhere around 80% din ng mga mayayaman nauubos yung yaman nila sa third generation. So sa pangatlong generation, pagdating ng anak mo, tapos yung apo mo ubos na ron. Tingnan mo, ito magandang halimbawa, tingnan mo. Nasaan ang kayamanan ni Solomon? Alam nyo ba kung nasaan ang kayamanan ni Solomon? Diba? Isa pa, nasaan ang kayamanan ng Ottoman Empire? Kaya nga no. Meron kang makikita ang mga monolithic structure, mga malalaki. Diba? Yung mga yan, andyan yan. Nakikita mo na andyan yan. Pero yung mga ginto-ginto sa loob nun, naimbudo ba sa isang pamilya lang? Diba? Gets mo yun? Na ang daming yaman ng mga mayayamang tao in the past na naubos na over time. Okay. Anong assurance ko ngayon na yung mga kayamanan ko na yan, mamanahin pa ng apo ko sa tuhod, 'di ba? Diretso, wala lang talaga akong pakialam. Kung magkaanak, di magkaanak. Kung hindi magkaanak, di hindi magkaanak, wala akong pakialam. Go with the flow na, brother. Maligaya ako sa kung ano man na meron ako ngayon. Hindi ako naghahabol ng bagay. Brother, ito na pala yung... Sige, go. Okay. Tuloy. Brother, ito yung last question ko para syempre may mga dami na nakapila, di ba? Dami na nakapila. Sige, go. Okay, dami nang tatanong eh. Para, kasi, mabilis lang kasi yung matapos yung live mo eh. Sabi nagbigay ng gold glove. Brother, ito. Sige. Ayan, sabi ni Renzo din, nasa kanya daw yung kayamanan ni Solomon. Sige, tuloy. Sorry. Natawa lang ako. Talaga yun eh. Sige, go. Kasi brother, bakit hindi na tayo hinayaan ng Amerika sa kamay ng mga Hapon, di ba? Di sana maulad yung bansa natin. Kaalyado tayo ng Amerika, kaya nga tayo dinurog ng Japanese eh. Ano ka ba? Ng Japan eh. Kaya tayo dinurog ng Japan kasi kaalyado tayo ng Amerika. Ano ka ba? Hindi naman tayo susugurin ng ano. Ano ba yan? Akala mo ba sinasakop tayo ng Japan para mapasakan nila tayo? Hindi. Sinasakop tayo ng Japan nung mga panahon na yun para pahinain ng Amerika dito sa Asia. Di ba alam yun? Brother, ito bala brother, paano kung... Kaya nga nasabi ko Duterte, kapag natalo natin ng China, saan natin ngayon sila ilalagay? Ano papakain natin sa kanila? No? Ganun. What I am saying is, yung mga panahon na yan, hindi naman dahil kaya tayo ginera, dahil sinasakop tayo. Hindi, sinasakop tayo kasi hindi yan dahil para mapasakan nila tayo, hindi ganun. Pero ang konsepto ng pagsakop sa atin ng mga Hapon, dahil kaalyado natin ng Amerika para mapahina ang puwersa ng Amerika dito sa Asia. Yun ang dahilan nun. Walang question, brother. Yung palang purpose ng... Hindi mo alam yun, ano? Hindi mo alam na ang magkalaban nun, Amerika at saka Japan. Hindi brother, anong ko, pero ang anong ko lang, parang gusto nilang
yung ng Japan na mapasa Bang ka muna ng ako kasi Pilipinas. may bisita Ganun, yung nakakaya pero- naman. pero brother- Amoy sinigang na ako eh. Pero brother, thank you sa'yo kasi nasagot mo yung ano ko eh. yung katanungan ko sa ganyan eh. Okay ka na? Oh, brother, maraming salamat brother. Salamat, brother. Brother, Ingat ka, galing mo sa kapag buhay. may time ka brother, silipin mo yung Facebook ko. Justin Jan Lasatin. Silipin mo yung mga reviews ko brother. I-send mo sa akin yung Gaya ano. kita. I-send mo sa akin yung link ng Facebook mo. Dito na lang, kahit sa TikTok na lang. Ano bahala na. Bigyan lang yun. Sige brother. Brother, saan ba yung, ano pang complete address mo dyan? Pupuntahan ka namin ng kapatid ko. Ano, Sobrang dito kami idol sa talaga kita eh. Dom sa Viewpoint sa Angono, Rizal. Dom sa Viewpoint sa Angono, Rizal. DOMSA, Dom sa Viewpoint. Okay, okay. Noted, brother. Ah. Sige, brother, sisend ko na lang sa'yo, brother. No? Sige, Yung link brother. ko, no? Bye-bye. Brother, thank you, no? Maraming salamat. Welcome, brother. Bye-bye. Okay, next tayo. Van Mark. Wala. Next tayo. Quinchana. Tayo paalam yung Facebook, Quinchana. Brother, good morning. Taga saan ka? Malinaw ba, brother? Malinaw? Malinaw na malinaw. Taga saan ka? Okay. Taga Siokon po. Siokon po. Kakuwi lang sa probinsya. Okay, sige. Ano tanong mo? Hindi, sagutin ko lang muna to. Hindi ko kanito eh. Dito pa. Ang sabi ni Okay po. brother, ano masasabi mo kay Darzel Robles na mali ka daw ng kinuha na tao? Mali naman talaga ako ng kuha ng tao. Bakit? Kasi normal kasi kukuha ng tao matitino. Eh ako kinukuha kong tao mga siraulo eh. Tama naman siya. Hindi ko nga kilala kung sino yun eh. Anyways, go tuloy. Isa lang po tanong ko, brother. Sige. Paano kung yung mga tumatakbong politiko parehas namimigay ng pera pagdating sa eleksyon? Dito kasi sa lugar namin, ginagawa ng tradisyon na namimigay ng pera. Eh di kunin mo Tuwing yung pera. election, Tapos kung umabot- gusto mo. Bawasan mo yung pera. Up to 10K bawat tao. Oo. Yung bigay Ang bottom line niya, brother, hindi na importante kung kinuha mo yung pera o Anong hindi. gagawin mo? Brother? Tatanggapin mo yung pera, tapos iputo na lang yung matino-tinong politiko. Oo. Kasi sabi ni Duterte, kunin mo, ubusin mo yung pera atin niya, kunin yung inyan. Diretso, it doesn't matter kung kunin mo o hindi, ibibigay pa rin nila yung mga Yun pera lang po, na yan. brother. Bahala ka na kung gusto mo kunin. Bahala ka na kung hindi. Bahala ka na, nasa sayo yan. Pero ang bottom line, iboto mo kung sino gusto mong iboto. Yun ang bottom line nun. Bahala ka na kung gusto mong kunin o hindi. Ako kasi personal hindi lang talaga ako tumatanggap. Okay, brother. Pero kung kailangan Sige, mo, brother. Thank you. bahala ka. Okay. Next. Banmark. Ito, bago yata ito. Ngayon ko lang nakita yung pangalan niya rito. Banmark. Yan. Brother, good morning. Taga saan ka? Hello. Taga saan ka, brother? From Italy. Italy, okay. Kay Chester, boss. Gusto lang namin na yung payo nyo kung ano masasabi nyo sa OFW, kung ano mapapayo nyo sa amin. Kasi parang first time namin sa OFW dito. Wala pa kami maipon sa Italy. Sa Italy. Oh. Tangina, ayos. Mukhang sinuwerte ka, nakapagtanong ka ng matino. Suwerte ka. Kasi karamihan sa mga OFW hindi nagtatanong tungkol dyan sa payo sa OFW eh. Ang karamihan ng OFW mag-abroad, papamudmud ng pera sa Pilipinas, uuwi, balik uli sa wala. Yun ang normal eh. Naging common na yan sa Pilipinas. Parang feeling nila superhero sila, ganun, na parang papamudmud nila lahat ng pera nila dito. Feeling nila yun yung magkokos na ang mga pamilya nila, mahalin sila. Tapos pag uwi nila dito, balik na naman sila sa wala. Tapos yung mismong pinadala nila ng pera dito, nilalait sila. Kala ko ba abroad ka, nasa pera mo. Putang ina, inubos nyo nga yung pera eh. Diretso, pumunta ka sa abroad, ipadala mo lang sa mga anak mo, o sa asawa mo, o sa magulang mo, yung eksaktong halaga kung magkano ba talaga kailangan. Tapos, umuwi ka rito, dala mo lahat ng iba pang pera. Yun. Yun ang pinakamalupit na tip, brother. Bakit? Basic principles eh. Hindi ka naman nagpunta dyan para mabudbud ng pera eh. Nakakapagtaka, ba't nung nasa Pilipinas tayo, nagkakasya tayo sa minimum. Pagdating nyo dyan sa Italy, ang laki-laki na sweldo, hindi nagkakasya. Magkano na ba ipon mo? May sobra-sobra. Saan ba pwede mailagay yung pera mo? Sa bangko. Huwag mo munang galawin.
Pag ginalaw mo yan, nandiyan ka sa abroad, lolokohin ka lang ng mga tao. Diretsahan. Pag yung pera mo, nilagay mo sa isang sistema hindi mo naiintindihan, lolokohin ka lang ng mga tao. Pag yung pera mo, nilagay mo sa kabilang parte ng mundo, nandiyan ka sa Italy, pinadala mo pera mo dito, consider it gone. Consider it gone. Consider mo na, wala na yung pera mo na yan. Di ba parang natutulog lang yung pera nung pagkaganon? Walang masamang matulog ang pera. Kasi ako sa panahon. Walang masamang matulog ang pera. Ang masama, yung pinadala mo lahat ng pera mo, balik ka uli sa wala pag uwi mo ng Pilipinas. I-invest mo sa kung sino man, uubusin lang ang pera mo. Magne-negosyo ka, putang ina, diretsahan. Kahit sino na pagkatiwalaan mo sa pera mo sa ganyang pagkakataon na nasa ibang bansa ka, pag lululokohin ka lang ng mga tao, marami nang nanggaling sa ganyan. Nang hinayang sila na sana daw nailagay sa ganito yung pera, nailagay sa ganyan yung pera, o nung manghinayang sila, nilagay nila dun sa ganon yung pera. Pagkalagay nila ng pera dun, hindi na nila nabawi. Common na problema yan ng mga OFW. Ang dami yung pera, di nyo alam kung saan nyo ilalagay yung pera nyo. Diretso, ilagay mo sa bangko, manahimik ka. Malikot yung kamay mo kung saan mo man gustong ilagay yung pera mo. Lahat ng pera mo mawawala kahit saan mo pa ilagay yan pag OFW ka. Diretso. Boss, mga bata pa lang naman kasi kami, hindi ko pa, gusto kasi yung yayaman ka agad ako, parang ganun eh. Pag nagmamadali kang yumaman, mahuhulog ka sa samot-saring tuksong haling at nakasasama. Huwag kang magmadaling yumaman. Ano kaya? Walang masama na sitting on cash ka. Ito, gusto mo, ito isa sa mga malalaking tip. Lahat ng pera, ipunin mo lang dyan. Pag uwi mo ng Pilipinas, bumili ka lupa rito. Kung gusto mong bumalik sa abroad, bumalik ka uli sa abroad. Pag uwi mo ng Pilipinas, patayuan mo apartment. Kung gusto mong bumalik sa abroad, balik ka uli sa abroad. Bili ka isa pang lupa. Balik ka uli sa abroad, patayuan mo ulit apartment. O bumili ka na lang ng apartment. Tapos pagkasapat na yung kinikita mo na halos kaparehas na ng kinikita mo sa abroad, huwag ka na mag-abroad kahit kailan dito ka na sa Pilipinas. Marami ka ng pera nun. Okay. Boss, may kasi, may hinuhulugan akong bahay. Nawala ka. Ulit. Go. Parang wala nararating, parang ba? Boss, parang parang para sa akin, yung hinuhulog-hulog akong bahay sa Pilipinas. Parang nagiging liability. Kaya, itawan ko na lang o ipunin ko na lang ang pera o ano? Magkano ba yung bahay na hinuhulugan mo at gaano pa katagal hanggang matapos yun? Sa pinasok sa pag-ibig. So, ang niya ay 30 years. Ang tagal. Tapos, lagi 18,000 monthly. Ganon. Nasaan yung bahay na yan? Nasa Tansa, Cavite. Palagay mo ba mapapaupahan mo yun? Ano ba? Palagay mo mapapaupahan mo? Hindi ko pa napaparenovate kasi wala pa akong budget talaga. Yung napagkakasya ko lang sa panghulog ko. Teka, nasa Italy kayo. Magkano ba sweldo mo dyan? Ba't parang maliit ang sweldo mo? May mga bayarin pa, mga pagbahay, pangkain ko dito, magkano sweldo mo dyan? So, apat lang mga 60K, ganun lang. Tangin ang baba nga. Okay, mababa ang sweldo. Understood. Ano trabaho mo dyan? 20K. Lang ako, boss, condo boy, parang naglilinis lang ng mga hotel. May pag-asa bang ma-promote ka? Wala, boss. May pag-asa bang maging citizen ka dyan? Citizen, kaya naman kung magiging citizen. Banata mo maging citizen ka dyan, tapos mag-apply ka sa mas malaki pang trabaho. Ganun din na magiging trabaho, wala talagang Kaya ang minimum wage talaga dito, boss, hanggang siguro papatak hanggang 80K, ganun. Ang pinakamalaki siguro sa sahod namin dito. Sa tingin mo, boss, pwede bitawan na lang namin siguro yung bahay na yun. Kahit sabihin nating booming ang Tansa, Cavite. Pwede naman. Kaya mas maganda? Pwede mong bitawan yung bahay. Pero ang tanong ko sa'yo, saan mo lalagay pera? Kasi naghahanap ka ng paglalagyan ng pera mo eh. Pwede mo naman paupahan yung bahay, hindi mo rin sigurado kung paano.
Ang problema mo talaga, brother, diretso. Ang problema mo, hindi ka kulang sa pera. Ang problema, kulang ka sa aral. And when I say kulang sa aral, hindi ibig ko sabihin kolehiyo. Ang ibig ko sabihin, aralin mo kung ano-ano mga possibilities na meron ka dyan sa paligid mo. Tapos, tsaka mo ngayon malalaman kung ano-ano yung mga pwede mong applyan in the future, whether it be promotion or another company, o kung ano pa mang mas malaki pang pagkakakitaan dyan. Kasi nandyan ka na eh. Supposed to be malaki sweldo dyan eh. Karamihan ng mga nandyan, nababalitaan ko, nasa 80 eh. Kulang ka sa aral dyan, brother. Ito suggestion ko sa'yo ha. Aralin mo muna lahat ng mga opportunities na meron ka dyan. Habang nandyan ka na rin lang naman eh. Lahat ng opportunities dyan, aralin mo na. Tapos hanap ka ng direksyon kung saan makakadiretso ka dun sa kung ano man yung mas malaki pang opportunity kaysa sa meron ka ngayon. Kasi ang problema mo talaga diretso, sinuwerte ka, nakapunta ka sa ibang bansa. Ang problema, mababa nga lang yung bayad sa'yo. Nagpapababa ng bayad dyan, yung malaking hinuhulugan mo rito sa Pilipinas. Kasi 1/3 kagad ng sinisweldo mo yung inilalagay mo rin dito sa Pilipinas eh. Diba? So akin, diretso, andyan ka na rin lang naman, aralin mo na kung ano-ano mga meron dyan na pagkakakitaan na mas malaki kaysa dyan sa kinikita mo. Maliwanag? Hindi ko muna give up yung bahay. Boss, hahanap muna talaga isipin mo, kung halimbawa makakuha ka ng mas malaking pinagkakakitaan kaysa nandyan ngayon, o na-promote ka, naging 100,000 ang kinikita mo, panghihinayangan mo pa ba yung 18 na binabayaran mo rito? Kaya ka nang hihinayang kasi maliit ang sweldo mo dyan, tama? So ngayon, hanap ka ngayon ng ibang opportunities. Follow-up question, brother. Bata pa naman kasi ako, boss, nung nasa 27 pa lang ako. Gusto ko sanang ma-enjoy din yung kabataan ko, medyo kasi ayoko puro trabaho lang. Gusto mo mag-retire ng maaga, parehas ko. Pwede naman, brother. Ang sikreto para makapag-retire ka ng maaga, bugbugin mo na agad na makapagtrabaho ka ng maraming pera. Tapos gawa ka ng sistema kung saan tuloy-tuloy nang pumapasok sa'yo pera. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, pwede ka mag-apartment. Pag tuloy-tuloy na pumapasok sa'yo pera, after 5 years, after 7 years, pwede ka na mag-retire. Tapos you can live happily ever after hanggang mamatay ka. Gets mo yun? 30 plus ka pa lang nun. Kuha mo? So, gagawin ko muna, boss, patayan muna ako ngayon. Mga trabaho talaga, pokpokan, hindi patayan. Siyempre, hindi ka pwedeng magkasakit. Tapos full blast ko, papagawa ko yung bahay. So, paupakan? Yun nga lang, no. Pukpukan. Trabahoin na pukpukan, tapos kapag napaupahan ko, medyo maluluwag-luwag na yung trabaho ko. Tapos pwede na ako makakapag-retire. Boss, tamad ako eh. Tamad ako. Gusto ko mag-retire ng maaga. Huwag ka mag-alala, tamad din ako eh. Kaya nga nag-retire ako ng maaga eh. Yun nga eh. Oo. Kaya nga ginawa ko, binilisan ko na lang. Tamad kasi ganun din naman eh. Tignan mo, isipin mo to, brother ha. Maghahanap buhay ka rin naman eh. Diba? O di might as well, bugbugan mo na ng gusto, mga 2, 5 taon, 8 taon, o pagkatapos na mag-retire ka na. Pwede ka na maging tamad. Bakit? Puta, tuloy-tuloy pupasok sa'yo pera eh. O bala ka na ngayon kung ano gusto mong gawin doon sa pera. Kuha mo? So, follow-up question, bro. Pupukin ko muna ngayon sa magre-retire. Tama. Pukpukin mo sa ulo, ganun. Galing nyo, boss. Opportunity. Nagiinom ka ba ngayon? Sa ibang bansa, Nagiinom ka ngayon? Basta wag lang papabayaan yung sarili. Tama. Ano, boss? Nagiinom ka ngayon? Hindi, boss. Hindi. Sadyang ganito lang ako. Kala ko nagiinom. Sadyang ganito. Okay. Sabi ko, tanga na, mukhang masarap yan. Bigyan mo nga ako niyan. Sadyang ganito lang talaga ako magsalita. Okay. Okay ka na? Follow-up question. Dahil, boss, sa susunod, tayong dalawa, boss. Idol, anong masasabi mo sa tithings? Kasi since na Sabadista ako, gusto ko lang malaman na about sa mga tithings sa religion. Ano pong ang pananaw niyo doon? Yung tithes, nasa Malakay 3:10 yan. 10%, sorry. 10% tithes, nasa Malakay 3:10 yan. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay.
At subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan ang durong awan ng langit, ibababa sa inyo isang pagpapala, wala sukat kalagyan. Bring ye all the tithes into the storehouse, so there may be food in my house, saith the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven and pour unto you blessings, that there shall not be enough room to receive it. Nakasulat siya, Malakay 3:10. Pag binasa mo, Malakay 4:4, alalahanin nyo rin naman ang kautusan ni Moises na inutos ko sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Para sa Israel yan eh. Ngayon, 7:5,12 ng Ebreo, nang palitan ng pagkasaserdote, kinailangan din naman palitan ng mga kautusan. Yung mga saserdotes Levitas sa tumatanggap ng ikasampung bahagi, bla bla etc. Ngayon, overall mapapansin mo ron, pinalitan pala yung pagkasaserdote. So yung mga dating Levita, yung mga pare. Dati nung unang panahon, nung tribo ng mga Levita na sila yung tumatanggap nun, may utos sila tumanggap ng ikasampung bahagi. May utos din naman yung mga iba pang mga tribo na magbigay ng ikasampung bahagi, 10%. Kumbaga. Ngayon, nung pinalitan yung pagkasaserdote, yung priesthood, pinalitan din pati kautusan. Kaya nga tinan mo, babasahin mo 13:39 ng Gawa, hindi ka aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, aariing kang ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo. Dalawang klase ng kautusan yan. Isang kautusan ni Moises, kasama doon tithing, at saka isang kautusan ni Kristo. Sa kautusan ni Kristo ang nakasulat, 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang ginagawa ng mga pastor, pinagtatahiyan 2 talata na yan. O yan, kaya dapat mag-tithes kayo ng masaya. Hindi ganun. Wala ka mababasang ganun doon sa talata na yun. Yung talata, ang sabi doon, magbibigay ayon sa pasya ng puso. Puso mo ang magpapasya. Hindi yung pastor mo nalalagyan ng minimum, dapat 10% minimum. Bakit? Tignan mo, sobrang ganit yung mga pastor na yan. Pag bumaba sa minimum, ninanakawan mo si God, nilalakawan mo si Lord. Ganun ang mga bagsakan yan eh, ninanakawan mo ikaw ang Diyos. Pero pag tumaas sa minimum na 10%, 12% binigay mo, mahal ka ng Diyos. Ibig sabihin pala, ang pagmamahal pala ng Diyos nakadepende sa pera, no? Pag mas malaki ibibigay mo, mas mahal ka ng Diyos. Bigay mo lang 100%, magutom ka ngayon. Wala namang pakialam yung pastor mo kung magutom ka. Pakialam ng pastor mo yung 10% mo, akin na. Kaya mapansin mo, karamihan ng mga pastor, wala namang trabaho yung mga hayop na yan eh. Magtataka ka, bakit si Pablo sa Biblia nagtatrabaho? Manggagawa siya ng tolda eh. Gumagawa sila ng tolda, tapos pinapakibenta sa mga kapatid. Isipin mo yung konsepto na yung mga pastor nung unang panahon nagtatrabaho. Sila Pablo, sila Pedrong mangingisda at marami pang iba, naghahanap buhay sila. Itong mga pastor na to, pati vision nila, inaasa na nila doon sa pagtatights ng mga miyembro nila. Puta, hindi mo alam kung gaano kayayaman yung mga pastor na yan. Mag-iingat kayo sa mga ganyang klase ng pastor. And I'm not speaking of any religion in specific, pero ingatan ninyo sarili ninyo kasi napakaraming pastor. Puta, ang target talaga OFW dahil malaki kayo kumita, tapos eksaktong halaga, alam nyo ngayon kung ilan ng 10% nun. Ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyang klase ng pastor. Tangina, daming matatakaw na pastor sa lipunan. Follow-up question, brother. Yun lang po. Salamat sa... Alam mo, yung mga ganyang klase ng mga pastor, tangina, iyan ang mga unang scammer eh. Yung mga ganyang klase ng mga pastor, tangina, isipin mo yun, ano? Ngayon, sa social media na yung mga hayop na yan, nanghihingi ng 10% kahit di naman nila miyembro. Nakakamanga yun. Kailangan daw magbigay ng 10% sa kanila kahit di nila miyembro. Samantalang yung mga alagad noon, kapag hindi nila miyembro, hindi sila tumatanggap ng anuman. Nakasulat yun eh. Nasa isang talata ng Juan yun sa may bandang dulo-dulo eh. Yumaon sila, walang hininging anuman sa mga hintil. So, pag hindi pala nila miyembro noon, yumayaon sila, walang hinihinging anuman. Itong mga tao na to, kahit di nila miyembro, hinihingan ng 10%. Wow, tangin ang lupit. Ang lupit nyo. Grabe. Tapos ang tawag nila doon Gospel of Prosperity. Puta, yung mga nagtuturong Gospel of Prosperity, sila yung mayaman, yung mga miyembro nila, puta, saktuhan lang eh. So ka 10%, tanginang yan. Anyway, sino masasabi ko ron, brother? Follow-up question. Yun lang, brother, last na to. Sige, na to. About dun sa, kasi pinakinggan ko parang days ago, about dun kay God na, bakit kung so know it all siya, bakit parang ginawa ng humanity kung alam niya naman yung resulta na mangyayari? Bakit ganun kung ginawa niya ng rules? Bakit parang kailangan niya pang gumawa ng humanity kung alam niya naman yung future? Sorry kung mali yung pag-explain ko sa inyo. Pero napapatanong kasi ako eh. Since na start pa lang ako nagbabasa ng media.
Bakit Tama ka ganun? naman. Gusto ko lang malaman. So merong nangyari sa merong nangyari sa eternity. Merong anghel na lumaban, tapos marami sila. Tapos, syempre, tatanong mo nun, bakit kaya, di ba alam ng Diyos yun? Alam niya yun. Obviously, alam niya yun. Di ba? Tapos, gawang humanity. Later part na ginawa humanity eh. Bakit nagaganon? Okay. Kasi, syempre, para masubok mo kung alin dyan sa mga yan, yung magtatapat sa'yo, lagyan mong kahinaan. Kahit sa kahinaan, nagpapatuloy pa rin. O, sige, ngayon. Yan, nakita mo ngayon ang katapatan ng tao. Tapos, kaya mapapansin mo sa Biblia, yung mga anghel, hindi ko alam kung alam mo ito pero ginawa ng mas mataas ang tao kaysa sa anghel eh. Ginawang mas mataas, nakasulat sa isang talata ng Hebreo yan. Tiyagain mo na lang, nasa bandang unang parte ng Hebreo, na ginawang mas mataas ang mga tao kaysa sa mga anghel. Utusan ng mga tagapaglingkod ng mga magmamana ng kaligtasan ang mga anghel. Nakasulat yan doon sa Biblia eh. Natatanong mo, hindi ba alam ng Diyos yun? Alam niya yun sigurado. Kung gugustuhin niyang alamin. Pero may mga bagay talagang pinipili na lang talaga siya siguro na wag alamin. Kasi alam mo, nararamdaman ko yung ganung pakiramdam eh. Na alam mo yung ako ngayon influencer. Ngayon, okay, so influencer ka ngayon, Chester. So ibig sabihin, you have opened so many doors into possibilities na ikaw lang bilang influencer ang may kaya. Tama ka ron, siguro. Hindi ako sigurado eh. 'Di ba? Tama ka ron. Yung isa may nagsabi, siguro, hindi talaga ako sigurado eh. Diretso. Hindi ako sigurado. Ngayon, nakikita ko yung sarili ko kasi. So, ang nakikita ko sa sarili ko, ngayon influencer na ako. Nakaka-impluwensya ako ng kapwa-tao. So, ang ibig sabihin nun, I have opened so many doors into possibilities na ako lang bilang influencer at mga kapwa ko influencer ang may kapasidad at hindi masyadong maraming tao ang kayang gumawa. Katulad ng pag-iimpluwensya sa inyo na kung sakaling may i-endorso akong negosyo, malaki ang posibilidad na pumaldo. Bakit? Influencer eh. 'Di ba? Yung ganong konsepto. Pero at the same time, hindi ko rin kasi gusto yung, alam mo yung, ngayon nandito na ako sa lagay ng buhay ko na okay na ako sa lahat ng achievements ko eh. Maligaya na ako sa lahat ng mga bagay na nasa resume ko. Maligaya ako sa lahat ng mga bagay na nagawa ko sa buhay ko. Okay na ako, fulfilled na ako bilang tao eh. 'Di ba? Ngayon, that being said, bored na ako bilang tao. Bored na ako dito. O ngayon, ginawa ko ngayon itong Project 1M. Kung makikita mo, maraming bagay sa loob ng Project 1M na bakit, Chester, teka, hindi ba maingat ka? Hindi mo ba in-expect na pwede kang manakawan? Oo, ini-expect ko na pwede akong manakawan. Bakit? Kasi, puro mga siraulong tao pinagkukuha ko rito sa Project 1M. At alam niyo yan, kumukuha ako ng mga kriminal dito sa loob ng Project 1M. Ano ngayon na ibig sabihin yan? Merong posibilidad na manakawan ako at ini-open ko yung sarili ko sa ganung posibilidad. Hindi ko lang alam kung sino. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero alam ko isang araw may magnanakaw sa akin. And that's okay for me. Bakit? Kasi gusto ko i-spice things up. Gusto ko yun eh. Bakit? Kasi boring kasi pag alam mo na kung ano mangyayari. Alam mo na pag ang pera, tinago mo sa bangko, wala talaga makakapagnakaw sa'yo dyan. Diba? Pero ang boring nun. Kasi sa totoong buhay, pagka negosyante ka, paminsan-minsan talaga ninanakawan ka talaga ng empleyado mo. Yun totoo talaga. Yun ang totoo. Naghahanap buhay ako marunong ako magnegosyo eh. 'Di ba? So ngayon, dahil marunong ako magnegosyo, alam ko na ngayon yung mga possibilities na pwedeng mangyari, pero hinahayaan ko lang. Hinahayaan ko na baka merong magligawan sa loob ng Project 1M. 'Di ba? Hinahayaan ko na baka merong magtarantaduhan sa loob ng Project 1M. Hinahayaan ko na baka merong mga siraulo, gulpihin ako sa loob ng Project 1M. Baka merong magnakaw ng motor ko, which is meron nang gumawa nun. Sinoli nga lang uli. May nangarnap na ng motor ko eh. Sinoli nga lang uli kasi tumirik. Nung tumirik, nakakatawa yan. Nung tangina talaga. Tumirik yung motor, pag tirik ng motor, siguro na-realize niya, tangina makakasuhan ako. Nang hindi ko naman napakinabangan yung motor, balik ako dun, sabihin ko tumirik yung motor, di sinasadya. Tangina, nakakatawa talaga yun, sobra. Anyways, tinanggal ko na rin yung tao na yun, because of carnapping, putang ina, diba? Pag hindi mo pa naman tinanggal na ikaw na yung binibiktima sarili mo empleyado, gagawa na mas malaki pang kagaguhan niya pag pinatawad mo pa, diba? Ayun, alam ko na may mangyayaring ganun. Hinahayaan ko lang. Kasi ako personal, nararamdaman ko yung pakiramdam na gusto ko ng excitement. Kaya hindi ko naman sinasabing gano'n ang gusto ng Diyos na parang gusto niya excitement, yan, blah blah, etc. Hindi ko alam kung ano reason niya. Pero ako nararamdaman ko sa loob ko yung ganong klase ng pakiramdam. Baka, I may be wrong, baka gano'n ang dahilan kung bakit binigyan ng Diyos ng binigyan ng Diyos ng karapatan
possibility na merong gumawa ng kagaguhan sa mundo at sa iba't ibang parte pa ng universo dun sa mga tao at saka sa mga nilalang na ginawa niya in general. Kasi binigyan niya ng kalayaan eh. Ano ibig sabihin? Merong possibility. Ayan, free will ang sabi. Merong possibility na merong taong gagawa ng kagaguhan. Choice na nila yung gusto nilang gumawa ng kalokohan. Choice na nila yung gusto nilang gumawa ng kalokohan. Pero ang sigurado ko, yung Diyos ng Biblia, ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ginawa ang mga tao para maging kaligayahan nung anak niya. Nung anak niya. Tapos yung anak niya, yung kaligayahan niya ngayon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Mahal ang Diyos sa mga tao eh. Diba? At yung pagmamahal ng Diyos sa mga tao, nandun sa konsepto na mahal niya kasi yung anak niya at yung anak niya kaligayahan ang mga tao. Nasa Kapitulo 8 yan ng Kawikaan. Na ang aking nagagalak na lagi sa kanyang tinatahan ng lupa at ang aking kaligayahan ay sa mga anak ng mga tao. Yan, nasa Kapitulo 8 ng Kawikaan yun. So naiintindihan ko yung konsepto na ako personal, nararamdaman ko yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano reasoning ng Diyos, pero nararamdaman ko yung pakiramdam na alam ko kasi kung ano mga mangyayari, hinahayaan ko lang. Hinahayaan ko lang. Okay. Follow-up question, brother. Make sense? Question lang. Ito, kasi kasama ko pinsan ko, ito, may lang. tanong siya. Go. Quick question lang, boss. Sige. Yung kuwari may 60K akong sahod, paano ko i-allocate yun para para maiayos ko yung finance ko? Unang-una, hindi ka dapat gumagastos sa kapritsyo. Ang pinakamalaking kapritsyo ng mga OFW, hindi pagkain, hindi tirahan, hindi ilaw, tubig, hindi bla bla pautang sa mga tropa dito dun sa abroad, hindi. Ang pinakamalaking kapritsyo ng mga OFW, pamilya. Pinakamalaking kapritsyo ng OFW, pamilya. Ang gusto, lahat ng pera pamigay sa pamilya. Bigay kay nanay, bigay kay tatay, bigay kay kapatid, bigay kay kaibigan na tinuturo niya na kapamilya na bla bla. Pinakamalaking kapritsyo ng mga OFW yan eh. Tanong mo rito sa comment section, OFW, magkaintindihan tayo. Ano pinakamalaking gastos nyo habang nasa abroad kayo? Diretso lang, pinakamalaki sa lahat ng gastos nyo, bakit nauubos ang pera nyo? At tinan mo ngayon, lilitaw yan kung pagkain, tirahan, ilaw, tubig, pamilya. Tinan mo, lilitaw yan. Ano? Padala, pamilya, brother. Hindi ako kasali dyan. Pamilya. Nasa comment section nagtatatak. Ano? Pamilya, padala, Philippines, clap, family. Ayun, tinan mo. Nasa comment section, 70% pamilya. Babae, yun, magastos pala mang babae. Magastos mang babae. Pero pamilya, isang piraso na yung babae. Loko mo talaga no? Si Amar, babae daw. Pero tingnan mo, ang majority dito, sinasabi nila, pinakamalaking gastos talaga pamilya. Luho yan, brother. Luho. Paano ko sinabi luho? Ang ibig kong sabihin luho, hindi yung pangangailangan ng pamilya mo. Yung kapritsyo ng pamilya mo. Na alam mo namang hindi nila kailangan yung sobra-sobrang pera pinapadala mo dun. Kahit nagpapanggap na lang sila na may emergency, wala naman talaga. Alam mo na nasa Pilipinas tayo, nagkakasya naman tayo rito sa barya-barya eh. Bakit pagdating mo dyan sa abroad, biglang kaliwat kanan ng emergency nila at mayat maya may emergency sila. Tapos wala nang ibang kayang tumulong sa kanila, ikaw lang. Ba't nagkakaganon? Ano ba yan? Totoong emergency pa ba yan? O umaarte na lang sila na may emergency para mapiga ka ng pera? See? Yun. Yung iba nga, yung ibang mga magulang, yung ibang mga kapatid ang ginagawa, umuutang, tas pinababayaran sa iyo yung utang at ginigipit daw kuno sila. Tangina, tindi. Wala akong pakialam. Diretso, ako yung OFW. Tangina, wala akong pakialam dyan. Maliban yung medical expense yan, ano kung ano man, na talagang totoong emergency. Pero yung gusto mo lang yung motor, nangutang ka, di mo kayang bayaran, sa akin mo pang pababayaran, putang ang pakyo ka. Tangina, hindi naman ako gumagamit niyan. Saan ba gumagamit niyan? Papabayaran mo sa akin ilaw mo, tubig mo, renta mo, mapapalayas ka kuno dahil lang tangina mo, nagtatrabaho ka naman, kumikita ka ng pera, ginastos nyo sa kapritsyo, kumain kayo sa kung saan ng putang ina sangyupsalan, tapos kayo wala ka pang bayad ng renta ninyo, mapapalayas kayo. Tangina mo, tumira kayo sa kalsada, ulul, hindi ako magbabayad ng bahay, hindi naman ako nakatira diyan eh. Pakialam ko sa inyo. Sabi, pamilya. Ano, good times body lang tayo? Tangina, pagka good times, sa akin nyo hihingin lahat ng pang good times ninyo. Tapos pag ako may kailangan sa inyo, tangina hindi kayo mahagilap. Ang kailangan ko lang kausap. Madaling araw ngayon, masama yung loob ko sa boss ko. Kailangan ko na makakausap na pamilya na umaga naman dyan sa inyo o gabi dyan sa inyo. May oras kayo para kausapin ako. Tangina, pag ako yung may kailangan, nasa abroad ako, hindi ko kayo mahagilap. Tapos ngayon gusto nyo, pagka kayo may problema sa mga putang inang bayarin nyo, sa akin nyo ikakargo, pakyo ka ganun.
Pakyo ka 3 times a day. Yun lang ang sabi ko nun, diretso lang. Diretso lang, pakyo ka 3 times a day. Kahit sino ka pa, pakyo ka 3 times a day. Simple lang naman ang hinihingi ko kapalit nung pera na pinapadala ko sa inyo na mas malaki pa kaysa sa mga sweldo nyong mga hayop kayo, konting oras lang, na hindi naman araw-araw. Paminsan-minsan lang pag masama lang loob ko sa boss ko, o masama loob ko sa asawa ko, o masama loob ko sa anak ko, kausapin nyo naman ako, nakikinabang naman kayo sa pera ko eh. Diba? Pero tangina, hindi ko kayo mahagilap. Tangina, derechahan lang. Derechahan lang. Hindi ko kayo mahagilap sa panahon kailangan ko kayo. Huwag nyo ko asahan pag kailangan nyo ako. Pakyo kayo. Ganun kasimple. Senda ko kapatid, kailangan kasi namin ng pambayad sa renta. Senda kita selfie. Senda kita selfie. Selfie, putang ina ka. Selfie ka sa akin, gago. Tapos pag nagalit ka pa sa akin, susunod na reply ko sa'yo, you cannot reply to this message. No! Pag uwi ko ng Pilipinas, libre ko na lang kayo ng Jollibee. Libre ko kayo ng Jollibee pag uwi kong Pilipinas. Magkaayos na lang tayo, mag-sorry na lang ako sa inyo pag uwi ko ng Pilipinas. Pero hindi nyo uubusin lahat ng pinaghirapan ko. 2 taon ako sa abroad, tapos pag uwi ko ng Pilipinas, balik uli ako sa wala. Putang ina nyo, pakyo kayo. Hindi ako pumunta sa abroad para sa kapritsyo nyo, mga lintik kayo. May anak, may asawa ka. Kung may anak at may asawa ka. Kung wala ka anak asawa, andyan naman ang magulang mo eh. Diba? Bigyan mo sila ng sakto. Yeah. Kung magkano lang talaga eksakto hanggang sa kahuli-huli ang piso. Pag uwi mo ng Pilipinas, magtayo ka ngayon apartment dito. Pag tuloy-tuloy na ngayon yung pasok ng pera sa'yo galing sa apartment mo, na hindi mo na pinagpapalit yung buhay mo, yung katawan mo, yung lakas mo sa bansa ng banyaga, o tsaka ka ngayon pasasain mo yung mga putang ina nyo. Hindi mauubos ang pera ko. Bakit? Buwan-buwan may nagre-renta sa akin. Buwan-buwan may binabayad sa akin mga renter ko. O ngayon, tay, halika kayo. Sumama kayo sa akin, bibilang ako kayong tag-isang Montero. Putang ina, kalakpan. Woohoo! Bigyan jacket yan. O, tsaka ngayon mag-Santa Claus, pag tuloy-tuloy na pasok sa'yo ng pera. Pero habang binibenta mo pa buhay mo dyan sa abroad, tangina magsubi ka, hindi habang buhay malakas ka. Matsambahan ka ng aksidente dyan, uwi ka ng Pilipinas, balik ka sa wala. Naglalakad ka lang sa kalsada, nabangga ka, di sinasadya. Tanginang tsamba mo. O, crane operator, ako naman yung ginagawa mo, naglilinis ka ng nabigti mo yung sarili mo, di sinasadya, ganun, buhay ka pa, ayop ka, tapos, alam mo yun, na-stroke ka, diba? Kung ano man na mangyari, diba? Mabuti, diba? Baka sigurado ka lang, ganun yung konsepto. Gets mo, brother? Yes, brother. Follow-up question, okay na kayo? Tatanong ka ba, Jella? Ako, last na to, idols, pasensya sa mga tatanong sa iyo. Go lang. Minsan gusto ko rin pinagpapasapasahan ako eh. Gusto ko lang ma-realize kasi since na yung girlfriend ko, mahal ko sa buhay, 4 years na kami. Nagtatrabaho sa Maldives. Sarap. Since na Maldives, okay. Medyo nga malaki. Maliit ang kita sa kanila. Okay. Since nasa Italy ako, halos malapit ako mag-citizen dito. Ano masasabi niyo na i-bring up ko siya dito sa Italy? May goal ako na nag-iipon ako ng 100,000k. Pang achievement. Anong masasabi niya na dadaling ko siya dito at nagkakaintindihan naman kami na dito kami mag-grind na gusto lang namin na magbase sa Pilipinas. Anong masasabi niyo sa ganun? Tangina, sarap nun, no? Lalaki yun nagsasabi ng ganun, di babae. Tangina, sarap nun, no? Tangina, pakabihira mo klase ng lalaki. Tangina mo, ako walang jowa eh. I love you eh. I love you too, brother. Baka tayo talaga para sa isa't isa. Tangina yan. Anyways, diretso, I will say love can wait. Dahan-dahan ka lang, baka impulsive ka, brother. Kasi ang worst hindi mo gugustuhin dyan, dinala mo siya dyan, tapos pagdating dyan, iniwang ka. Magantay muna. Yun nga, idol lang iniisip ko. Ganito mo, yun nga mismo. Kaya tinatanong mo sa akin yun, kasi kabado ka rin no? Kabado ka rin eh. Takinang yan, mga bagsakan na kumuha lang ng green card. Pagkakuha ng green card, divorce ka agad. Ulo lang puta. Tangina, walang utang na loob yung mga hayop. May mga ganyang klase ng babae, brother ha. Ako diretso, love can wait. Pag-antayin mo muna, kasi nasa iyo yung greener pasture diba? Pag-antayin mo muna. Ganun na masasabi ko sa'yo. Kasi hindi mo naman alam eh. You will never know. Wala ka naman malay. Nasa Maldives siya ngayon. Maraming mga lalaking magaganda abs siya. Wala ka naman malay kung nagpapakantot siya ron eh. Hindi mo alam yun. You will never know. Diba? Naniniguro ka lang ba? Idol nag-gym din naman ako. Nagpapin ako. Wala ka naman nagawa ron. Ando na tayo. Nagkakaintindihan na tayo na maganda katawan mo. May abs ka rin. Pero tandaan mo, malayo ka. At daig ng tangina. Daig ng Makati ang putang inang abs. Isipin mo yung konsepto, layo mo.
Long distance relationship. Mamaya bigla sabihin na lang sa inyo, honey, malayo kasi tayo sa isa't isa, na fall ako sa kanya. Oh, putang ina mo, patay ka. Patay ka, Brad. Patay ka. Tang ina, dandaanin mo lang muna. Palipas ka muna ng taon. Ako, suggestion ko, palipas ka muna ng taon. Kasi sa mas madalas na pagkakataon, long distance relationship, di talaga ito kasi idol. Kasi idol, pauwi-uwi naman ako sa Pilipinas every year since nung nasa Pilipinas siya, na nag-live din siya, na pumunta din sa Pilipinas. So, yung tatay niya, gusto niya talaga na magkasama kami. So, parang merong talaga kaming conversation na gusto niya na magkasama kami sa Italy dahil, syempre, maliit ang kita sa... Kumbaga, medyo ahead na kami dun sa sinasabi niya na parang gusto namin na umabante sa buhay. So, parang hindi ko na maiipon yung 100,000. Okay lang ba na, magkano na ba yung pera sa kanya ko na lang sabihin natin 150,000, pero yun ang goal ko para sa kanya na magkasama. Gaano katagal na siya sa Maldives? Sorry, sir. Gaano katagal na siya sa Maldives? Almost 2 years. So, ibig sabihin, matagal na panahon na pala kayo, tapos siya nandun ng 2 taon. Ilang taon na kayo magkasintahan? 4 na taon na. Kaka 4th anniversary namin nung May 1. Tangina! Kinikilig ako sa'yo, hype ka, putang ina mo, sipain ko yung mukha mo. Tangina mo, hype. Idol kita Ako, manghuhula lang ako Don't quote me on this. Pero sasabihin ko sa'yo, di ako mag-a-advise sa'yo. Tangina, mamaya pumalpak sisihin mo akong hayop ka. Di ko kailangan yun. Ito sasabihin ko sa'yo, kung ako yung nasa ganyan sitwasyon, nasubukan mo na siya sa 2 taon na nandiyan siya sa ibang bansa, 4 na taon na kayong magjowa, sa akin pwede na yan. Salamat, idol. Yun lang gusto kong marinig kasi bawasan on the process na talaga. Kasi wait lang, idol nagsisend na ako ng show money sa kanya. Galing siya sa embassy ng Italia dyan sa Maldives. So, on the process na papunta rito, balak namin i-TNT. Parang ganun lang, para magkasama kami. Kasi boto siya ng mama ko Pero hindi naman siya dito sira sa pera. May ipon ba siya? Kasi may namatayan siya ng nanay. So, hindi, bago siya namatayan ng nanay, may ipon siya. Medyo estudyante, alanganin, idol. Tangina, nagdalawang isip tuloy ako. Baka masyadong maluho yan. Tangina niya. Ubus ang pera mo dyan pag nagkataon. Idol, hindi siya maluho. Ma-explain ko sa'yo na ibig ko sabihin maluho, lagi na lang nauubusan ng pera. Sabihin natin matino, practical, idol. Oo. Yun nga Yun nga. Tinutulungan siya sa pamilya. Yun na nga sinasabi ko. Taka, yayariin ka ng pamilya dyan. Laging ubos ang pera, tapos laging ikaw sasalo sa kanya. Check mo muna yan. Ako, suggestion ko, brother, papag-ipunin mo muna siya. Kasi ang worst na hindi mo gugustuhin dyan, puta, lahat ng pera niya inuubos niya sa pamilya, pinamumudmud niya katulad ng sakit ng maraming OFW. Tapos pag naipit siya, sa'yo ngayon ang hihingi, tapos ibibigay na naman dun. Tanginang yan. Ano nangyari? Naubos na nga siya, naubos ka rin, nadamay ka pa. Nangyayari yan. Oo, nangyayari yan. Papag-ipunin mo muna siya. Yun ngayon yung isa sa mga ultimate test sa kanya. Hindi pa pwedeng tangina, dadali mo dyan sa abroad, uubusin niya pera niya, tapos pag naipit siya, sasaluhin mo na naman siya. Tangina, ikaw na yung nagbigay ng magandang kinabukasan, puta, araw-araw, nagagawa siya ng kalokohan dahil pinamumudmud niya pera niya sa Pilipinas, puta, sa'yo ipapasalo. Hindi pwede yun, brad. Daan-daan ka ron. Alam mo, ito mapapansin mo ito brother. Boto nga talaga sa'yo tatay niya dahil magaling ka gumawa ng pera. Understood na yun, nasa ibang bansa ka pa. Wala tayong pag-uusap sa boto sa'yo yung tatay niya. Pero nagkakatalo yan kung magiging sakit pa ng ulo mo yan pagpunta niya dyan sa'yo. Tanga na, brad, ang pinaka-worst na hindi mo gugustuhin dyan, may ipon ka, naubos yung ipon dahil may sakit sa pamilya namin. Sabi niya ganun sa'yo, may sakit daw sa pamilya. So ngayon, naubos ngayon yung pera niya dun. Tapos ang nangyayari, puta, sa'yo ngayon ang ungutang ng pera, ubusin din pera dun, tapos hindi naman pala mababayaran sa'yo dahil bulagsak sa pera.
Tapos ang kinabubulag sa ng pera niya, hindi yung kapritsyo na papaganda, makeup, ginto, bla bla, mga mamahaling damit, bag, etc. Hindi ganun, puro pamilya. Pamilya. Putang inang pamilya yan. Magkano ba talaga yung putang inang pamilya na yan? Hindi magkaintindihan, magkano ba yan? Daan-daan sa ganun, brother. Yun muna, yan. Yan. Ngayon, nagkaroon ka na ng isa pang parang ultimate test sa kanya na 4 na taon na kayo, maigi na yung pagsasama ninyo. Ang hindi mo lang gugustuhin, yung delikado na konsepto na nasa abroad ka, nasa malayo ka, dinala mo siya dyan, naubos ang pera niya, nangutang siya sa'yo, pinapadala niya pala sa Pilipinas at parang luho pala at parang sugal na addict siya sa pamilya niya. Yan ang ultimate test. Papag-ipunin mo siya. Yung sinasabi mong test mo na parang makaipon mo na ng 100,000, sa kanya mo pagawa. Sa kanya mo pagawa. Pag nasa abroad ka, kahit nasa parte ka ng mundo, madaling makaipon. Yun, kahit magkano pa sweldo niya, makakaipon niya. Kasi tingnan mo, ako nga nandito sa Pilipinas, oh. Nakita mo? Nakita ninyo kung paano nagsimula ako namamasura. Nakaipon naman ako eh. Namamasura lang yun ha. Nakapagpuhunan ako para sa maliit na pagluluto nung nanay ni Ashley na inilako namin sa Tondo. Ngayon, hindi mo naman sabi, hindi, puro pants mo yung mga bilumili. Putang ina, puro pants nilalako nga namin. Hindi naman ako kilala ng majority ng mga tao ron sa Tondo pag naglalakad kami. Diba? Pero nakaipon. Eh kung nasa Tondo ako, nakaipon, lalong nakakaipon yan ka na sa Maldives yan eh. Maliban na lang, sobrang luho niya sa putang inang pamilya niya, lahat ng pera niya pinadadala niya dun. Yun ang problema mo. Pag lahat ng pera pinadadala dun sa Pilipinas para sa pamilya, edi ang luho niyan, pamilya niya. Addict siya sa konsepto ng pamilya. Doon niya ngayon tinatambak lahat ng pera niya, tas ubos lagi pera niyan. Ang magulang ba niyan may pera? About sa tindahan naman sa Google yan. Pero syempre, parang willing lang yung girlfriend ko na tumulong sa parang yan ang sinasabi ko. Puhunan ba? Brother, tangina, yes, diretsa yan, sinasabi ko. Hindi yan tulong. Ganun ba? Hindi tulong yan, brother. Pag buwan-buwan na lang, tignan mo, ano ba ibig sabihin ng tulong? Ito, pakita ko sa ibig sabihin ng tulong. Ito. Halimbawa, ang kailangan mo para mabayaran ng bills, ganito kahaba. Ito, ganito. Ganito kahaba. Ngayon, ito ngayon ang ngayon, ito, ganito kahaba ang kailangan mo para mabayaran mo lahat ng bills mo. Ilaw, tubig, bla bla, etc. Ngayon, nabitin. Bakit nabitin? Yes. Nadapaan tatay, nabali ang binte, kailangan ilabas sa ospital. O ngayon, nabitin. O, tulungan mo naman kami, Maldives. Nabitin eh. Okay, sige, dudugtungan. O ngayon, may dinugtong. Galing Maldives to. Yan, tangina, layo pinanggalingan tissue ko, galing Maldives, no, putang ina nyo. O ngayon, galing Maldives. O, nadugtungan. Okay, ayos. O ngayon, susunod na buwan, nakakatayo na, kaya nang magtrabaho, nakakapaghanap buhay na ulit, di nga lang nakakapagbuhat, pero kumikita na ulit ng parehas na kita. Nung katulad nung kinikita niya bago pa madisgrasya ang paa ng tatay. Ngayon, ang tatay ngayon, kumikita na ulit ng parehas na halaga. Tapos na ngayon yung konsepto ng tulong. Tapos na ang konsepto ng tulong. Natulungan mo na. Pero, tulong, buwan-buwan, tulong, buwan-buwan, tulong, buwan-buwan, tulong. Tangina, hindi na tulong yan, Brad, sustento na yan. Iba na yan, hindi na tulong yan, sustento na yan, Brad. Nampota. Sustento yan. Tangina. Ano ibig sabihin? Habang lumalaki ang sweldo niya, palaki ng palaki sustento niyan. Bakit? Kasi hindi na sustento yan sa pangangailangan, sustento sa kapritsyo na yan. Sustento sa kapritsyo yan, brother. Dahan-dahan ka sa ganyang tulong. Alam mo, yung konsepto ng sustento, binabrandingan nila yan na ang tawag nila dyan, tulong. Pero tingnan mo, magkano ba mabuhay sa Pilipinas? Pag mag-isa ka lang, kaya mong mabuhay dito kahit mga 100-200 pangkain eh. Siyempre, hindi kasama ilaw, tubig, renta, bla bla, etc. Pero kung pangkain lang naman, halagang 100, kaya mo nang kumain, 200, makakakain ka, ikaw lang mag-isa maghapon. So, ibig sabihin, kung mayroon kang anak dito o may asawa ka rito, 300 piso kaya na. 300 piso kaya na. Eh kung kumikita ka naman ng higit kesa doon, tapos pagkain lang naman, tapos tangina ilaw, tubig, renta, gasino lang. Kaya mong magbayad ng renta, mag-asawa kayo, may isang pirasong anak, halagang 500 o 600 piso minimum. Kaya mo nang magbayad. Kaya nang mabuhay dito kahit may isang anak ka. Magugulay ka lang, maglalaga ka ng kangkong, ganun, o mag-aadobong kangkong ka. Putang ina mo, 3 taling kangkong, 30 pesos lang kung sa palengke ka bibili. Pag sa Talipapa, medyo mahal ng konti. Magpurga ka yung sa kangkong, pag tae mo, putang ina may kangkong tayo. Diba? Diba? O pero puta, malakas ang katawan mo. Okay. Diba? Malakas ang katawan mo, healthy ka, hindi ka sakitin. Nga lang, yung tae mo green.
Diba? Pero ang bottom line nun, kaya mong mabuhay dito sa Pilipinas nang hindi ka maluho ng 600 pesos lang, kaya mo nang buhay ng pamilya mo. Ngayon, kung 600 pesos, kulang na kulang, magkano ba talaga? 1,000 ba sapat na? O baka kailangan mo libo pa talaga. Para puta pinapadala dito sa Pilipinas, kailangan makatulong. Samantalang nung nasa Pilipinas siya, kinaya naman ng magulang niyang paaralin siya para makarating siya sa Maldives, hindi naman kailangan ng tulong. Bakit ngayon, biglang nasa Maldives siya, kailangan na ngayon tumulong. Ano yan? Tulong ba yan o sustento? Tangina. Magkaintindihan mo na dyan. Kailangan muna makaipon muna siya. Understood tayo sa namatayan. Pero sinasabi ko nga sa'yo, kailangan munang makaipon. Kasi tinan mo, okay, so dadali mo siya dyan. Okay, ano naman ang masama kung magbilang ka pa ng another 5 months bago mo siya madala dyan? Sa 5 months naman siguro, makakaipon naman siguro siya, diba? Pero pag 5 months na, namatayan, 5 months na lumipas, di ka pa rin nakakaipon, putang ina, lahat ng pera pupunta sa pamilya na yan. Ngayon, ang luho niya na, pamilya. Madadamay ka dyan, brother. Madadamay ka dyan. Huwag mo kakalimutan, kapag kumuha ka na makakasama sa buhay, it's as if parang kinuha mo na rin yung pamilya niyang kasama niya. Hindi mo naman pwede disregard yung pamilya niya. Paano kung trip niyang bigay lahat ng pera niya doon? Ubusin lahat ng pera niya doon. Oh. Di ngayon, madadamay ka ngayon kapag nagkaroon ng emergency na naman yung pamilya, tapos ubus na yung pera kasi pinadala na doon. Sa ngayon, sa'yo ngayon mangungutang yan. Pag hindi mo ngayon pinautang yan, masama ang loob niyan sa'yo, tapos mawawala ng utang na loob yan sa pagdadala mo sa kanya ron sa abroad. See? Brother, you have to be practical. Dahan-dahan ka. Baka gastusan mo yan. Ako, ito suggestion ko sa'yo, pag-gastusin mo siya. Siya yung pag-gastusin mo ng proseso. Okay. Magkano yung show money? Pag-gastusin mo siya para makaipon siya ng sapat para sa show money niya. Sarili niya show money. O ngayon, alam mo na ngayon, kaya niya palang mag-ipon. Kung kaya niya mag-ipon nang nandyan siya sa Maldives, kaya niya rin mag-ipon nang nandyan siya sa lugar ninyo. See? O mga brother? May point, idol. Kuha ko, brother, so ibig sabihin, para bang pinaka-point niya na hindi worth it na Hindi ganun. Hindi. Ang sinasabi ko, subukan mo muna sa pera. Kasi wala kang malay kung sira pala siya sa pera, baka pag dinala mo dyan, madamay ka. Kuha mo? Okay, idol. Subukan mo muna sa pera. Sige, idol. Pag hindi matuto tungkol sa pera, ipa-up mo siya sa akin dito sa live. Tulungan kita. Ganun na lang. Idol. Ipapa-up ko talaga sa inyo. Pwede. Absolutely. Yan, pwede. Tulungan kita ron. Libre lang naman. Di naman ako nanghingi ng bayan. Salamat, idol. Pag uwi mo na lang dito sa Pilipinas, ganun, bili ka ng sinigang. Matuto siya na makapag-ipon lang sa kanya mismo. Totoo. Hindi lahat bigay sa pamilya na, boy. Tama, nadali mo. Kung ilan man kayo dyan. Ilan Salamat, kayo idol. nandyan? Pinsan ko yun, idol. Pinsan ko yun. Ilan kayo nandyan? Kami lang dalawa. Okay. Ba't parang may naririnig akong babaeng umiiyak? Hindi, kanina yun sa... isa Natarantado lang kita. Kapatid na ako. Tinatakot lang kita. Meron niyang umiiyak, gago na yan. Hello lang kita eh. Putang inang yan. Okay ka na, brother? Okay, idol. Maraming salamat talaga. I-figure out ko na talaga at once na makarating dito. Kasi goal ko talaga magkasama kami. Yun nga. At ipapakyat ko sa kanya. Okay, sige. Salamat, idol. Thank you, brother. Bye-bye. Pagdadasal ko sa inyo na makarating kayo sa langit. Yes! Gusto ko yan. Para malaman ko na kung flat ba talaga yung... I love you. I love you too, brother. Bye-bye, everybody. I love you all. Okay. Bye-bye. Bye. Okay, end live na tayo. End live ko muna ito nasa kabila. Naiina ako eh. End live. Paano ba end live to?